Ang asawa ko'y hindi umuwi buong gabi. Naawa ako sa isang matandang pulubi at pinahintulutan siyang matulog sa aming beranda. Kinabukasan, ginising niya ako at sinabi, "Huwag ka nang manatili rito, may mangyayari ngayong gabi." Ako si Maria Santos, 43 taong gulang noon, nakatira kasama ang aking asawa na si Ronaldo sa isang 2 palapak na bahay sa labas ng lungsod ng Bacoor, Cavite. Ang aking buhay, kung titiknan mula sa labas, ay parang maayos at matahimik, hindi mayaman, pero hindi rin hikahos. Nagbebenta ako nga almusal sa harap ng aming bahay lugaw, pandesal, kape. Ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa isang carpentry shop. Pabago-bago ang kanyang trabaho, kung minsan maaga siyang pumupunta at late na nakakauwi, kung minsan naman ay walang araw na ganun kaya nananatili siya sa bahay maghapon. Hindi bago na sa akin ang umuwing huli si Ronaldo o minsan, hindi na talaga, pero samga nakaraang linggo, nagsimula akong maramdaman na may kakaibang bagay na nangyayari. Lagi na niyang sinasabing nasa gabi shift siya, pero hindi niya sinasabihan kung saan talaga. Minsan tinanong ko siya ng detalyado at bigla na lang siyang nagalit. "Pakialam mo na sa sarili mo, bakit marami kang tanong?" Sabi ng mga tao, kapag umabot na sa ganitong edad ang isang babae, matalas na ang kanyang instinct. Hindi ko nangahas na gumawang konklusyon, pero sa loob ang aking dibdib parang may isang bagay na umaalok ng dahan-dahan sa likod ang aking isipan, parang may kinakatago na hindi ko nakikita. Ang gabing iyon ay gabing ng ulan, hindi malakas ang ulan, pero makulimlim at malamig ang klase ng ulan na nagpaparamdam ng kalungkutan ng higit sa karaniwan. Natapos na akong maglimpya ng gamit pagkatapos ng benta, kumain ng mabilis ng isang mangkok na kanin, at umupo na lang sa tabi ng TV mag-isa. Nakpadala naman sa si Ronaldo na magtrabaho siya buong gabi at hindi na uwi. Huminga lang ako ng malalim, hindi dahil sa galit kundi dahil sanay na ako. Sa habang ang panahon, hindi na rin ako nagtatanong ng marami. 10 taon na kaming mag-asawa, pero may masandaling parang mas malayo pa siya sa akin kaysa sa isang estranho. Bandang 9:30 gabi, habang halos papatayin ko na ang TV para matulog, narinig ko ang isang katok sa tarangkahan. Sa una, akala ko'y nalito lang ako, pero muling tumunog ang katok, mas malinaw na ngayon. Lumabas ako sa beranda at bahagyang binuksan ang pinto. Sa ilalim ng mahinang dilaw na ilaw sa harapan ng tarangkahan, nakita ko ang isang matandang lalaki na nanginginig, basa sa ulan, suot ang mapagot na damit at hawak ang isang lumang talangbag. Tumingin siya sa akin, ang kanyang boses ay puno ng pagod. "Ate, pakiusap, hayaan mo akong matulog dito kahit isang gabi lang, wala na akong mapuntahan." Nakatayo akong parang nakadikit sa lupa ng ilang segundo. Totoo, may bahagyang takot na dumaan sa aking isipan. Hindi naman ibig sabihin na matanda ka ay mabuti ka na agad sa panahon ngayon, pero nang titigan ko siya ng malapitan, nakita ko na ang kanyang mamata ay walang anumang pakana, may pagod lamang at kawalan ngang lakas ang naroon. "Saan ka galing, lolo?" tanong ko. Ngumiti ang matandang lalaki, isang napakamungkahi at nakalulungkot na ngiti. "Matagal na akong naglalakad, hindi ko na maalala ng malinaw. Alam ko lang na ngayong gabi, kung wala akong matirhan, hindi ko na matitiis." Ang masalitang iyon ay tumama sa aking puso. Naisip ko ang aking ama nung araw, may mga pagkakataon din siyang naglalakbay ng malayo at baka meron ding gabing tumayo siya sa harap ng pinto ng ibang tao na humihinging tulong. Sa isiping iyon, binuksan ko ang tarangkahan. "Sige po, lolo, pumasok ka na. Mayroon akong lumang banig, kukunin ko para sa iyo." Paulit-ulit na tumulong ang matanda. Walang hinto ang pasasalamat sa kanyang labi. Pumasok ako para kumuhang banig at isang manipis na kumot at ibinigay sa kanya. Tinanggap niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Bago pa man ako bumalik sa loop, nagbilin pa ako. "Matulog na kayo riyan, lolo. Huwag na kayong gumalagala. Bukas umaga, magluluto ako ng lugaw para sa inyo bago kayo umalis." Tumingin siya sa akin at may isang bagay na kakaibang nasa kanyang mata, para bang may gustong sabihin pero nagpigil, at sa huli ay nagsalita lang ng ganito,
Mabuting tao ka ate. Magiging kabayaran ito sa susunod na araw. Bahagya akong natawa at sa isipan ko ay para lang iyon sasabihin ngang magataw. Pumasok na ako at isinara ang pinto. Sa kabeng iyon, hindi ako nakatulog ng mahimbing, hindi ko alam kung dahil sa tunog ng ulan o dahil sa pagkakaroon ng isang estranho sa bahay. May mga pagkakataong nagigising ako bigla na parabang may naririnig akong yabag sa labas ng bakuran. Pero pagbubukas kong aking mamata, tahimik lang ang lahat. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumangon ako para sa banyo at saglit na sinilip ang branda. Nakita ko ang matanda roon pa rin, nakayukong mahimbing sa manipis na kumot, regular ang kanyang pahinga. Napahinahon ako at bumalik na para matulog ulit. Kinabukasan, maagang bumangon ako tulad ng dati para ihanda ang mga paninda. Nang lumabas ako sa bakuran, nakita ko na nakaupo na pala ang matanda. Hindi ko alam kung kailan siya nagising at matamang tinitingnan ang pinto ng aming bahay. Ang paraan ng kanyang pagtingin ay nakapagtaka sa akin, hindi ang klase ng pagkamausisa, kundi parang malalim siyang nag-iisip tungkol sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Maaga pa rin kayong gumising, Lolo. Magluluto na akong lugaw para sa inyo. Lumingon siya sa akin at sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang mamatawala na ang pagod at pinalitan itong isang seryosong ekspresyon na may kasamang bahagyang pag-aalala. Tumayo siya at lumapit sa akin, ibinaba ang kanyang boses. Ate, matagaw na kayong ginakachira hito. Bahadya akong nagulat. Mahigit 10 taon na po kami rito sa bahay. Tumangguanga, matanda at nagpatuloy. Yung bahay na ito, may pinaksayos ba dati? May pinakalkal ba? Ang tanong niya ay nagpahinto sa akin. Naalala ko humigit kumulang 2 taon na ang nakalipas. Nagpakuha si Ronaldo nga tao para ayusin ang sahig ng bahay. Sinabi niyang para sa moisture control, pero hindi ko ito masyadong pinansin noon. Hindi ko masyadong alam, si Ronaldo ang nag-asikaso niyon. Nang marinig ito nga matandang lalaki, lalong lumubok ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya ng diretso sa aking mamata at biglang hinawakan ang aking kamay, malamig ang kanyang mapalad. Pakikinig ka sa akin, huwag ka nang manatili rito ngayon, kahit isang gabi lang, huwag kang manatili. Nagulat ako at inalis ang aking kamay. Ano po ang sinasabi ninyo? May problema ba? Huminga ang matandang lalaki ng malalim. Ang kanyang nga mata ay nakatingin patungo sa pinto ng bahay. Ang kanyang boses ay mababa ngunit malinaw ang bawat salita. Ngayong gabi, may darating, hindi ito karaniwang bagay. Nagsimula akong makaramdam na kakulangan kahit habang nakikiramay sa kanya. Ang ganitong klase ng pagsasalita ay nakaparamdam sa akin na parabang natatakot siya sa akin. Bakit ninyo sinasabi iyan? Ano po ang inyong alam? Tahimik siya ng ilang segundo, tapos nagsalita ng isang bagay na nakpalungkot ng dugo ko. Kagabi, hindi ako nakatulog. Narinig ko ang may taong gumagalaw sa loob ng inyong bahay. Napapailing na lang ako. Siguro po ay nakamali lang kayong narinig. Mag-isa lang ako rito, umalis ang aking asawa para sa gabi. Umiling ang matanda, ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ako nakamali. Napakalinaw ng yabag pro kakaiba, parang hindi nanggagaling sa isang tao na naninirahan sa bahay na ito. Nagsimula akong mainis ng konti. Lolo, huwag na kayong magsalita, nganyan normal ang aming bahay. Walang nangyayari rito. Hindi nakipagtalo ang matandang lalaki. Tinitigan lang niya ako ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Maniniwala ka man o hindi, nakita ko na ang mga ganitong bagay noon, hindi ko gustong masama kayo. Pagkasabi nito, bumalik siya sa kanyang banig para kolektahin ang kanyang magamit. Nakatayo lang ako roon. Ang aking puso ay puno ng kakulangan at isang hindi mapaliwanag na pagkabalisa. Habang naghahanda siyang umalis, muling lumingon siya at mula sa kanyang talang bagay inilabas ang isang maliit na bagay at ibinigay sa akin. Itago mo ito, ate. Kung may mangyari ngayong gabi, huwag kang mag-agat na magbukas ng pinto. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ito ay isang lumang tanso na susi na mumutian na may isang kakaibang simbolo na hindi ko pa nakikita. Nang itaas ko ang aking ulo para magtanong pa,
Matulin na niyang nilakad patungo sa tarangkahan mas mabilis kaysa sa inaasahan para sa isang tao na mukhang matanda. Nakatayo lang ako roon ng matagal, hawak pa rin ang susi, at paulit-ulit sa aking isipan ang kanyang masalita. Ngayong gabi, may mangyayari. Noon ay inisip ko pa rin na baka hindi lang normal ang matandang pulubi na iyon. Pero hindi ko inaakala na sa loop lang nega lang oras. Isang maliit na detalye sa aming bahay ang magsisimula, nega lahat, nega pagdududa. Nakatayo akong tahimik sa bakuran ng matagal, hawak pa rin ang lumang susi na ibinigay ngang matanda. Hindi ko maintindihan kung bakit ay hindi matahimik ang aking puso. Kahit sinubukan ko ng aking isipan na itapon ang malalahanin, sinabi ko sa aking sarili. Baka nagsasalita lang siya ng walang kabuluhan, isang matandang pulubi na nag-isip ng labis. Pero mas pinipigil ko ang aking sarili na mag-alala, lalong naalala ko ang paraan ng kanyang pagtingin sa aming bahay. Hindi ito ang tingin ng isang taong nagsasalita ng wala sa loob. Pumasok na ako at nagsimulang ihanda ang mapaninda tulad ng dati, pero sa araw na iyon, parang mas mabagal ang lahat ng bagay kaysa karaniwan. Kahit anong gawin ko, parang may nakasama sa aking isipan, hindi ako makapag-concentrate. Habang nahuhugas ng palayok para sa lugaw, bigla akong natuldukan ng isang amoy napakabanayad nito, pero hindi ito amoy ng pagkain, at hindi rin ang karaniwang amoy ng isang lumang bahay. Parang amoy ng kahoy na matagal nang nabasa, halo ngang isang bahagyang amoy ngang bakal. Nakatayo akong tahimik ng ilang segundo at lumingon sa paligid ng kusina walang kahina-hinala, pero totoo ang amoy na iyon. Dahil siguro sa ulang kahapon, sabi ko sa sarili ko, pero hindi pa rin matahimik ang aking puso. Ang pagbebenta nga almusal sa umaga ay hindi rin mas maganda. Nakaupo lang ako nawala sa sarili, sumasagot sa mga customer ngunit ang aking isipan ay lumalayo. Ang makakilalang suki ay nanggigising pa sa akin. Hoy Maria, parang wala kang kaluluwa ngayon. Mismo ba ang iyong asawa na umalis kagabi? Ngumiti lang ako para hindi na magpaliwanag. Pero totoo nga hindi talaga ako nakatuon. Bandang tanghali, natapos kong limpyahin ang lahat at isinara ang tindahan. Karaniwan ay tutulog ako ng konti sa ganyang oras, pero ngayon ay hindi talaga ako makapikit. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, at paulit-ulit ang makasalita na matanda sa aking isipan. Ngayong gabi, may darating. Darating? Sino? Para saan? Lumingon ako sa kabilang direksyon patungo sa bintana. Hindi pa pumapasok ang sikat ng araw. Normal pa ang lahat na napagiwanan pa akong pakiramdam na nakakatawa ang sarili ko na naniniwala sa isang matandang pulubi. Pero biglang ang aking nga mata ay natuldukan sa isang sulok ng dingding malapit sa pinto. May isang maliit na bitak doon na hindi ko pa napansin. Dali-dali akong naupo at lumapit. Malinaw ngang may bitak isang makitit na linya na nagtatakbo kasabay ng ibabang bahagi ng dingding. Kung hindi mo ito titingnan ng mabuti, halos hindi mapapansin. Inilagay ko ang aking kamay doon, malamig ang ibabaw ng dingding. Pero nang kalabitin ko ito ng dahan-dahan, ang tunog na lumabas ay hindi katulad ng isang solidong dingding. Parang maliit na puwang sa loob. Bumilis ang tibok ng aking puso ng konti. Naalala ko ang sinabi ng matanda, may pinakakal ba dito? 2 taon na ang nakalipas. Talagang nagpagawa ng ayos si Ronaldo sa sahig. Sinabi niya sa akin na para sa moisture control at nagpakuha siya ng mga estrano na nagtrabaho ng ilang araw. Hindi ko ito masyadong pinansin nun dahil inisip ko na kung asawa ang nag-aasikaso, hindi ko na kailangang pakialaman. Pero ngayon, habang iniisip ko ito muli, napansin ko na pagkatapos ng pagkukumpuning iyon, may ilang bahagi sa loob ng bahay na kakaiba ang hitsura, pero dahil hindi ito masyadong malinaw, hindi ko rin pinaktuunan nakpansin. Nakatayo lang ako ng konti, at pagkatapos ay lumayo. Sige na, tigilan ko na ang pag-isip ng ganito, sabi ko sa sarili ko. Pero sa aking puso, may isang bagay na lumihis na mula sa dati. Nang hapon ng araw na iyon, mas maaga kaysa karaniwan ang pag-uwi ni Ronaldo. Ito ay nagulat sa akin. Pumasok siya, ang katawan ay basa ng pawis, ang mukha ay pagod. Nakaupo ako at naghihiwang gulay nang tumingin ako sa kanya. Uy,
maaga kang umuwi ngayon. Hindi siya agad sumagot, diretso na siya sa loob para mahugas ng mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya, maaga lang ngayon, may trabaho pabukas. Ang kanyang tono ay katulad ng dati, pero hindi ko alam kung bakit ay naramdaman ko ang isang bagay na nagmamadali. Tiningnan ko siya at naalala ang nangyari sa umaga. Nag-alinlangan ako ng konti bago magtanong, Ron, yung sahig dito na pinaayos mo 2 taon na ang nakakaraan, ano ba ang ginawa? Huminto siya sa pag-inom ng tubig. Isang sandali lang mabilis, pero nakita ko, moisture control lang. Bakit? Nakakita lang akong bitak sa dingding kaya natanong. Bahagyang ngumiti siya ng mapang-asar. Matanda na ang bahay, normal lang ang bitak. Nag-isip ka ng labis. Ang kanyang sagot ay makatuwirang pakinggan, pero ang paraan ng kanyang pag-iwas sa aking nga mata ay hindi nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Nais ko pa sana ay magtanong pa, pero nagpigil na lang ako. Ayaw kong palakihin ang issue kung wala pang malinaw na ebidensya. Nang gabi, nagluto ako ng hapunan tulad ng dati. Kumain kaming 2, mahinahon ang kulot at medyo tahimik ang kapaligiran. Karaniwan ay ibinubukas niya ang TV para sa balita, pero ngayon ay hindi. Mabilis siyang kumain at tumayo. Lalabas na ako ngayong gabi. Napahinto ako. Umuwi ka ng maaga kanina. Nagalit siya ng konti. May gagawin pa bukas kaya kailangan kong mahanda. Nanahimik ako. Ang ganitong klase ng sagot ay hindi bago, pero ngayon ay mas malinaw. Sa akin ang kakaibang bagay sa bawat salita niya. Nagbihis siya at naghanda para umalis. Bago siya lumapit sa pinto, lumingon siya sa akin sandali at nagsalita. Matulog ka na agad ngayong gabi. Huwag mong bubuksan ang pinto para sa sinuman. Uyon ay nagulat sa akin. Bakit? May nangyayari ba? Wala. Maraming magnanakaw ngayon. Pagkasabi nito ay umalis na siya agad. Hindi na ako pinabuksan ng iba pang tanong. Nagsara ang pintuan at ang bahay ay muling tahimik, pero ngayon mas mabigat ang katahimigang iyon kaysa dati. Umupo ako sa silya at walang malay na nahawakan ngang aking kamay ang bulsa ngang aking damit. Naroon pa rin ang lumang susing matanda. Paulit-ulit sa aking isipan ang 2 pangungusap. Huwag kang mag-agat na magbukas ng pinto. Ngayong gabi, may darating. Tumayo ako at lumakat ng paikot sa bahay. Normal ang lahat ng bagay sa paligid ko, pero hindi ko maintindihan kung bakit ay parang hindi na ako kilala ng sariling bahay ko. Natigil ako sa dingding na may bita, at muling niyakap ang ibabaw nito. Naroon pa rin ang pakiramdam na may puwang sa loob. Isang iniisip na dumaan sa aking isipan ay nagpalalamig sa aking katawan. Paano kung ang loob ay hindi talaga solidong dingding? Umiling-iling ako at natawa sa sarili ko, pero naalala ko ulit ang amoy na kakaiba kanina ng umaga. Hindi na kaya, pumasok ako sa kusina at kumuhang maliit na kutsilyo at bumalik sa dingding. Hindi ko planong gumalaw ng malaki, gusto ko lang ikay ng konti para makita kung may kakaibang bagay sa loob. Nanginginig ang aking makamay nang isingit ko ang talim ng kutsilyo sa bita. Nagtiyay ng dahan-dahan isang maliit na piraso ng pader ang bumuka. Yumuko ako at tiningnan ng mabuti. Sa loob ay hindi solidong semento, may isang maliit na puwang. Bumilis ang tibok ng aking puso hanggang sa narinig ko ang bawat kabo sa aking matainga. Huminga ng malalim at nagtiyay pa akong konti. Sa pagkakataong ito ay isang mas malaking piraso ng pader ang nalaglag. At nang sandaling iyon, nakita ko ang isang sulok ng isang bagay sa loob. Itim at makinis, hindi katulad ng anumang bagay na bahagi ng istruktura ng bahay. Inilagay ko ang aking kamay at hinipo. Malamig, napakamalamig. Dahan-dahan kong hinila isang maliit na kahon na gawa sa bakal, nakatago ng mahigpit sa loob ng dingding, ay unti-unting lumabas sa harap ko. Umupo akong parang nawalan ng lakas sa sahig, at sa aking isipan noon ay isang tanong lang. Ano ang tinatago ni Ronaldo sa loob ng aming bahay? At habang hindi ko pa nabubuksan ang kahon, biglang lumutang mula sa labas ng tarangkahan ang isang katok. Katok, katok, katok. Dahan-dahan, mabigat. Natulala ako dahil iyon ay eksaktong katulad nega katok kagabi. Ang katok ay patuloy na tumutunog,
Nang pantay-pantay hindi mabilis, hindi nagmamadali, pero sa tuwing tumutunog, ito ay parang direkta itong dumarating sa aking dibdib. Katuk, katuk, katuk. Nakatayo akong walang galaw sa sahig. Ang aking kamay ay nakapatong pa rin sa maliit na bakal na kahon na kinuha ko sa dingding. Ang pakiramdam nung sandaling iyon ay kakatwa, parang nakatugma ang lahat ng bagay sa isang nakakatakot na paraan. Sinabi ngang matanda na may darating ngayong gabi at narito na nga ang inaasahan. Pero ang mas nagpalambik sa aking gulugod ay ang sinabi ni Ronaldo bago siya umalis. Huwag mong bubuksan ang pinto para sa sinuman. Ang dalawang pangungusap na iyon mula sa dalawang ganap na makaibang tao ay nakapagkahawig sa isa-isa, isa sa isang paraang mahirap ipaliwanag. Tumunog muli ang katok, mas malinaw ngayon. Katuk, katuk, katuk. Nilunok ko ang lawe at dahan-dahang tumayo. Ang aking mahakbang ay pinakamahina ang boses. Lumapit ako sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko sinindihan ang ilaw sa beranda. Isinilip ko ang aking mata sa puwang minto. Sa labas ngang tarangkahan ay may dalawang lalaking nakatayo, isang matangkat na naksuot ng madilim na jacket, nakasalubong ang baba na sombrero sa mukha, at ang isa pang mas maikli na nakatayo sa likod. Hawa ang cellphone, ang liwanag na screen ay tumama sa kanyang mukha. Hindi ko sila kilala. Ang lalaking nakatayo sa harapan ay muli pang kumatok, at pagkatapos ay nagsalita sa mababang boses. May tao ba rito? Ang boses niya ay hindi malakas, pero may isang tiyak na bagay na nakakainis sa loob nito, parang alam nilang may tao sa loob. Nanatili akong tahimik. Naghintay siya ng ilang segundo at nagpatuloy. Naghintay siya ng ilang segundo at nagpatuloy. Alam naming nandito kayo. Buksan mo na ang pinto, may kaunting dapat tanungin sa inyo. Naramdaman ko ang lamig sa aking gulugod. Alam naming nandito kayo. Ang pangungusap na iyon ay hindi parang hula, kundi parang tiyak na kaalaman. Lumayo akong isang hakbang, mabilis ang tibok na aking puso, at walang malay na napahawak ang aking kamay sa bulsang damit ko. Naroon pa rin ang lumang susing matanda. Huwag kang mag-aagat na magbukas na pinto. Hindi ko binuksan. Dali-dali akong lumakat papasok, pinatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Lumubog ang lahat sa kadiliman, natira na lang ang manipis na liwanag na nagmumula sa labas ng daan. Sa labas ng tarangkahan, nanatili pa rin ang dalawa. Narinig ko silang nag-usap ngang mahina, hindi ko naintindihan ang nilalaman, pero ang tono nila ay parang naubos na ang pasensya. Pakaraan ng ilang sandali, nagsalita ang matangkat ng konting malakas. Ate, mangga kakilala kami ni Ronaldo, siya ang nagpadala sa amin para kumuhang gamit. Natulala ako, kakilala ni Ronaldo. Hindi ko kailanman narinig mula sa aking asawa ang anumang bagay tungkol sa ganitong bagay, at kung totoo ito, bakit hindi niya sinabihan ako ng maaga? Nanatili akong tahimik. Sa labas, nagpatuloy ang isa. Tinawagan na kayo ni Ronaldo, buksan mo na ang pinto, kukuha lang kami ng kahon, aalis na kami agad. Naramdaman kong umikot ang ulo ko. Kahon. Lumingon ang aking mamata sa maliit na bakal na kahon na nakahiga sa sahig. Ilang hakbang lang ang layo. Isang malamig na sensasyon ang nakpunta sa aking huluhod. Hinahanap nila ito. Pinilit kong manatiling mahinahon. Kung sila ay talagang makakilala ni Ronaldo, bakit hindi niya ito sinabi sa akin ng malinaw? At kung alam nila na may kahon sa loob ng bahay, malinaw na ito ay hindi karaniwang sitwasyon. Nanatili akong tahimik. Sa labas, nagsimulang magbago ang hangin. Ang boses ng isa ay hindi na malambot. Huwag mo kaming pahirapan, hindi ito simpleng bagay. Sumuboy ang nakadikta sa likod, nagsalita ng mahina pero malinaw. Kung hindi mo bubuksan, mag-iingat kaming maghanap ng ibang paraan papasok. Ang pangungusap na iyon ay parabang tumigil ang tibok ng aking puso sa isang segundo. Lumayo pa ako ng ilang hakbang, ang aking mga mata ay naglibot sa paligid ng bahay. Sa unang pagkakataon sa mahigit 10 taon na pagtira rito, naramdaman ko na hindi ako ligtas. Naisip ko ang aking cellphone. Mabilis ko itong kinuha at sinimulan ko ng ideal ang bilang ni Ronaldo, pero pagkabuksan ko nito, nakita ko na walang signal. Ninukot ko ang kilay at lumabas sa malapit sa bintana. Itinataas ang telepono, walang signal pa rin.
lumakas ang damdamin ng kawalan ng kakayahan, bumaling muli ang aking tingin sa kahon, may isang bagay sa loob nun na nagpapadumi ng lahat ng bagay, mula sa labas ng tarangkahan, natigil na ang usapan. Ang biglang katahimikan ay mas nakapagtakot sa akin kaysa sa makatok, sumilip muli ako. Hindi na nakatayo ng tahimik ang dalawa, nagliligit sila sa paligid ng tarangkahan, tila naghahanap ng ibang paraan papasok. Natigil ang pahinga ko, isang lalaki ang huminto sa gilid ng bahay, kung saan mas mababa ang pader. Tumingin siya pataas at pagkatapos ay lumingon sa kasama at tumango. Kaagad kong naintindihan balak nilang tumalon papasok. Walang oras para mag-isip ng labis. Mabilis akong pumunta sa loob, kinuha ang bakal na kahon at iniyakap ito sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko na kung papayagan ko silang makuha ito, mas lalala pa ang lahat ng bagay. Lumingon ako sa paligid at tumakbo sa silid tulugan. Isinara ang pinto at sinunduan ito. Malakas ang tibok ng aking puso hanggang sa maririnig ko ang bawat kabok sa aking tainga. Bago pa man lumipas ang 1 minuto, narinig ko ang ginggay sa labas isang mahinang tud na parang may tumalon sa bakuran at pagkatapos ay yabag, dahan-dahan at maingat, hakbang sa hakbang palapit sa pangunahing pinto. Naupo akong nakakulong sa kama, mahigpit na yakap ang kahon, ang aking isipan ay paikot-ikot. Ito ay hindi normal. Tama ang matanda. Kinagat ko ang aking labi at pinigilan ang sarili ko na makagawa ang anumang ingay. Sa labas, tumigil ang yabag sa harapan ni pinto. 1 segundo, 2 at pagkatapos ay dahan-dahang nag-shake ang hawakan ng pinto, sinusubukan nilang buksan. Nakasara ang pinto, pero ang malakas na tunog na pagalog nito ay nakpakilig sa akin. Isang boses ang lumabas malapit na ngayon, Maria, alam naming nandito ka, huwag mong pahirapan ang lahat ng ito. Natulala ako sa lugar ko, alam nila ang aking pangalan. Hindi hula, hindi pagkakamali, alam nila ito ng tiyak. Nagsimulang bumaba sa aking likod ang pawis. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Bakit alam ng mga taong ito ang aking pangalan, bakit alam nila ang tungkol sa kahon, at bakit sila dumating ng eksakto sa oras na wala ang aking asawa? Bigla, isang nagapoy na pag-iisip ang dumating sa akin. May kinalaman si Ronaldo sa lahat ng ito. Ang isang kaisipan ay nagpabaon sa aking dibdib. Ayokong maniwala, pero ang lahat ng bagay ay unti-unti na pong nagtaturo sa isang direksyon. Sa labas, mas mababa nang nagsalita ang isa, parang bulong, wala nang maraming oras kung hindi ka magbubukas, mahahanap namin ang paraan. Mahigpit kong pinigilan ang kahon. Isang bahagi ng akin ay gustong buksan ang pinto, gustong magtanong ng malinaw pero ang ibang bahagi, ang bahaging nanginginig sa takot, ay nagsasabing, huwag. Nang sandaling iyon, walang malay na napahawa ang aking kamay sa lumang susi sa aking bulsa. Isang kakaibang sensasyon ang dumaloy. Tinignan ko ang kahong pababa sa ibabaw, nito ay isang maliit na kandado. At ang hugis na kandadong giyong ay kapwa-kapwa, katulad na lumang susi na ibinigay sa aking namatanda. Parang tumigil ang puso ko, tinabas ko ang kahon ng matagal at pagkatapos ay ang susi muli. Hindi posible. Sa labas, nagalaw muli ang yabag, tila naghahanap sila ng ibang paraan papasok. Alam kong limitado na ang aking oras. Uminga ng malalim at ang aking nanginginig na kamay ay dinala ang susi malapit sa kandado. Kung bubuksan ko ito, malalaman ko ang katotohanan. Pero posible rin na wala na akong paraan para makabalik. Isang malakas na ang maliit na tunog na lumabas nang mahawakan ng susi ang kandado akma ito. Nanginginig ang aking makamay na halos nahulog ang susi ng papasok na ito sa kandado, pero nang marinig ko ang mahinang, biglang nagpahinahon ako. Isang kakaibang katahimikan parang sa puntong iyon, wala na akong paraan pabalik. Sa labas, patuloy na naglibot ang yabag malapit sa pinto sa isang sandali, at pagkatapos ay lumayo ulit, parang sinusukatin ang sitwasyon. Alam ko nang malinaw isa pang sandali lang, at mahahanap na nila ang paraan papasok. Kinakat ko ang aking labi, mahigpit na pinihilan ang kahon, at pinaikot ang susi. Isang mahinang. Ang tunog enehe pagbubukas enehe kandado, malakas na tumibay ang aking puso.
Hindi ko alam kung ano ang nasa lupra, mga dokumento, o isang bagay na mas mapanganib pa. Huminga ng malalim, at dahan-dahang binuksan ko ang takip ng kahon. Sa loob ay hindi pera, hindi ginto, at wala ring malaking bagay, tatlong bagay lang. Isang maliit na notebook na balat kutsero ang takip, na pagsayaang na, isang lumang flip phone, at isang itim na USB. Tinahit ko ang tatlong bagay na iyon, at naramdaman ko ang sabay na pagdating ng pagkabigo at pagkalito. Iyon lang? Pero kaagad ko ring napagtanto dahil simple ang nilalaman, mas nakakatakot pa ito. Dahil ang ganitong klaseng bagay ay karaniwang nagtatagong na sikreto. Bago ko pamahipo ang kahit isa sa tatlo, bigla't malakas na tumunog sa labas. Boom! Isang matinding sipa sa pangunahing pinto. Natiklan ako at parabang lumabas ang aking puso sa aking dibdib. Isang boses ang nagsalita ng malakas, kung hindi mo babuksan, papasok na kami. Totoong nagulat at nagpalabas na ang lahat ng katahimikan sa aking isipan. Mabilis kong ibinabalik ang tatlong bagay sa kahon, sinunduan ang takip, at patakbo na naglibot sa silid para humanap ng tago, pero masyadong kilala ko ang silid na ito, alam kong walang lugar na sapat ang kalim para itago ang anumang bagay kung sila ay papasok at hahanapin ito. Isang segundo, dalawa, boom, muli pang sinipa ang pinto. Nadinig ang kahoy na pinto at nanatili akong parang nakadikit sa sahig sa gitnang silid. Bigla, naalala ko ang isang lugar, sa ilalim ng kama, hindi yung simpleng pagtago, kundi ang pinakamalalim na panig, ang lugar na bihirang yumuko ang sinuman para titignan ng mabuti. Lumuhod ako at itinulak ang kahon papasok, at pagkatapos ay hinila ang ilang karton at natakpan ang lugar. Natapos, tumayo, huminga ng malalim at sinubukang mabawi ang katahimikan. Hindi dapat mahiwatigaan. Patuloy na tumutunog ang sipa sa pinto, pero ang lumang pinto ko ay hindi kasing daling basagin gaya ng inaakala nila. Isang ibang boses ang lumabas, parang naiinis. Huwag magingay, maririnig ng kapitbahay, magiging problema. Ang isa ay nakpababa ng boses. Paano na? Hindi siya makakatago ron magpakailanman. Narinig ko ito at naging malamig ang aking mga kamay. Hindi sila alis. Bumalik ako sa kama, umupo pero hindi ako humiga. Ang aking mga tainga ay nakikinig sa pinakamaliit na tunog. Lumipas ang humigit kumulang 10 minuto, para sa akin ay parang isang oras ang nakaraan. Wala nang sipa sa pinto, at yabag na lang ang paminsan-minsang nagalaw, at pagkatapos ay tahimik muli. Nagsimulang manikas ang aking isipan tulad ng isang nakaihting na lubid. Pagkatapos ang hindi ko alam kung gaano katagal, narinig ko ang mahinang geek. Ang tarangkahan at pagkatapos ay katahimikan. Nanatili akong naghihintay. Nang matagal pang lumipas at walang ingay, hindi ko pa rin agad binuksan ang pintong silid. Umupo akong tahimik ng halos 20 minuto pa hanggang sa natiyak ko na talagang umalis na sila. Tumayo ako, lumabas ng silid, at tapat-tapatan ang mahakbang. Madilim pa rin ang bahay. Sinindihan ko ang ilaw, ang puting liwanag ay dumating at nag-aklat ng konti sa aking mga mata. Lumapit sa pangunahing pinto, medyo liko ito dahil sa sipa, pero hindi pa ganap na nasira. Sumilip sa labas, walang tao, bukod na ang bakuran, nakasara ng bahagya ang tarangkahan. Isang pagkaluwag na halong pagkaalinta ang dumampi sa akin. Pansamantala ay umalis na sila, pero alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Bumalik ako sa silid tulugan, kinuha ang kahon. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nag-alinlangan pa. Binuksan ko ang kahon at kinuha ang notebook muna. Matanda na ang takip, napagsaya ang nasa mga gilid, parang maraming beses na itong dinalang kamay. Binuksan ko ang unang pahina at ang sulat kamay sa loob, agad ko itong nakilala. Ang kakilalang sulat kamay ni Ronaldo. Hindi ito maring ipagkamali, pero ang nilalaman ay nagpalambig ng aking dugo. Ika, 1-2 buwan natapos na, naitago ang magagamit sa dingding, walang naghihinala. Nagbasa ako habang nanginginig ang aking makamay. Natapos? Ano ang natapos? Anong gagamit? Pinihit ko ang sunod na pahina.
18 ngang buwan hiniling ngang kabila na ibago ang oras ng pahahatid mayroong panganib na sinusundan, hindi pa may reklamo. Bumilis ang tibok ngang aking puso at pinlato ko nang mas mabilis ang magapahina, pahina pagkatapos ng pahina ay puno nga maikling tala, makakahiwalay ngunit sapat para maintindihan ko na tinatago ni Ronaldo ang isang bagay, hindi ito maliit na bagay. May mkalinya na nakpalambik talaka sa aking huluhod. Kung may mangyari unahin ang paglilinis ng mga bakas. Huwag malaman ng asawa. Ibinaba ko ang notebook at parang may isang timbangang malamig na tubig na itinapon sa aking mukha. Huwag malaman ng asawa. Naupo akong tulala. Mahigit 10 taon kaming makasama. Akala ko'y kilala ko ang aking asawa pero pala. Wala palang alam. Lumingon ako sa lumang flip phone. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa kabutihang palad ay may baterya pa ito. Nagilaw ang screen, walang password. Pumunta ako sa messages. Isang daming ang mensahe ang lumabas, lahat ay maikling palitan, walang pangalan, mga numero lang. Kailan mo ipahahatid? May pagbabago, may nagtatanong na manahimik. Nagbasa ako at nanlamig ang aking katawan. Hindi ito karaniwang kalakalan, may isang bagay na mapanganib ito. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang USB ay nakapatong sa tabi. Tiningnan ko ito at pagkatapos ay ang notebook muli. Dapat ko bang panorin? Isang bahagi sa akin ay natakot, pero ang ibang bahagi ay gustong malaman ang katotohanan hanggang sa katapusan. Tumayo ako at dinala ang USB sa sala, isinaksak ito sa port ng TV. Ilang folder ang lumabas sa screen. Pinili ko ang unang folder, video. Isang video ang nakplay kuha sa tabi ng isang hindi kilalang silid kung saan may ilang lalaki na nag-usap. Kinutuban ang aking mga mata at tiningnan ng mabuti at pagkatapos ay parang tumigil ang aking puso. Sa gitna nga tao ay ang aking asawa, si Ronaldo, nakatayo, sineseryoso ang usapan sa isa pang lalaki. Ligtas ang lugar na iyon, walang mag-isip doon. Tumango ang giza. Ingatan kapag may utos, kunin na. Nakatayo akong parang nakadikit sa harap ng screen. Malinaw na ang lahat. Ang mataong dumating ngayong gabi ay hindi nakataon lang na dumating. Sila ay dumating para sa bagay na ito at ang aking asawa ay sangkot sa isang sitwasyong hindi ko kailanman alam. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang aking cellphone, isang hindi kilalang numero. Tinahit ko ang screen, malakas ang tibok ng aking puso, nag-alinlangan ako ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinagot ko. Isang malamig na boses ang lumabas sa kabilang dulo. Binuksan mo na ang kahon, hindi ba? Natulala ako dahil ang boses na iyon ay ang boses ng lalaki na nakatayo sa labas ng tarangkahan kanina. Nanigas ang aking katawan. Mahigpit na pinigilan ang telepono hanggang sa naging maputi ang aking mapantayang daliri. Ang boses sa kabilang dulo ay hindi mataas, hindi ito hayagang nakbabanta, ngunit napakalamig nito hanggang sa naramdaman ko na parang sumasikip ang aking hininga. Binuksan mo na ang kahon, hindi ba? Hindi ako agad sumagot. Sa aking isipan noong sandaling iyon ay daan-daang pag-isip ang nagpapaikot. Kung sasabihin kong hindi pa maniniwala kaya sila, kung sasabihin kong ano na ang susunod na mangyayari. Nanahimik, enigilang, segundo ang kabilang dulo, at pagkatapos ay nagpatuloy, pare-pareho ang tono. Hindi ka na kailangang sumagot, alam na namin na binuksan mo. Kung hindi, hindi ka sana nagpatay ng ilaw at nagtatago sa silid. Nilunok ko ang aking laway. Sinisundan nila ako. Pinagsikapan kong mabawi ang katahimikan at pinagsumikipan na panatilihing natural ang aking boses. Sino kayo? Bakit kayo pumunta sa aming bahay? Ano ang magabagay na iyon? Isang mahinang tawa ang dumating mula sa kabilang dulo, walang saya, walang kalungkutan, blanko lang. Marami kang tanong, pero sige, maikli lang sasabihin ko, ang nasa loob ay hindi iyo. Mas mapanganib para sa iyo ang pagpapanatili nito ng mas matagal. Mahigpit ko pang pinigilan ang telepono. Kung gayon, bakit ito nasa aming bahay? Hindi agad sumagot ang isa. Isang katahimikang tumatagal at pagkatapos ay bumaba ang boses. Hindi ba nagsabi nga kahit ano sa iyo ang iyong asawa? Ang tanong na iyon ay,
parang isang talim na direkta sa aking dibdib. Huminga ng malalim, pinilit na panatilihing kalmado ang aking boses. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyo. Muli ay mahinang natawa ang kabila. Mas matalino ka kaysa inakala ko. Pero sige, mas lilinawin ko ang iyong asawa ay nagtataho ng kabahay para sa amin. Pero ngayon may problema at kailangan naming bawin. Narinig ko ito at parang bumara ang aking utak. Nagtatagong bagay para sa amin. Wala na itong hula, ito ay totoo na ngayon. Nagtanong ako at nagsimulang manginig ang aking boses. Anong bagay? Ano iyon? Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umiwas. Hindi mo na kailangang malaman ang detalye. Pero kung tiningnan mo na ang USB, siguro ay naiintindihan mo na hindi ito maliit na bagay. Nanahimik ako. Tama, naiintindihan ko. At dahil naiintindihan ko, mas natatakot pa ako. Nagpatuloy ang isa. Ang tono ay mas seryoso. Pakikinig ka sa akin ngayong gabi. Babalik kami. Ilagay mo ang kahon sa harap ng pinto, walang maabala sa iyo. Magiging parang walang nangyari ang lahat. Kaagad akong sumagot. Paano si Ronaldo? Nanahimik ang kabilang dulo ng sandali at pagkatapos ay sumagot. Ang kanya ay hindi na nasa aming kamay. Ang pangungusap na iyon ay nagpalalamig sa aking puso. Ano ang ibig mong sabihin? Ate, huwag ka nang mag-alala sa iyong sarili muna. Isang gali ang nagsimulang dumami sa aking dibdib, halo ng takot. Kinuha ninyo ako sa lahat na ito at ngayon ay sinasabi ninyo sa akin na huwag na akong umalam. Asawa ko siya. Huminga ng malalim ang kabilang dulo, parang ayaw na nitong magpatuloy. Gusto mo talagang malaman? Hindi ako sumagot, pero ang aking katahimikan ay siya ng sagot. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang iyong asawa ay hindi lang nagtatago nga gamit nagpanatili siyang isang bagay na hindi dapat panatilihin. At ngayon, may iba na ring naghahanap. Namangha ako. Ibang tao? Hindi kayo? Hindi kami. Isang maikling sagot, ngunit sapat para maunawaan ko ang lalim ngang panganib ngang sitwasyong ito. Mahigpit kong pinigilan ang telepono, at kung hindi ko ibibigay, ano ang mangyayari? Sa pagkataong ito ay hindi na malambot ang boses. Kailangan mong harapin sila, hindi kami. Isang matinding katahimikan ang bumakot, at pagkatapos ay nagdagdag ang isa, parang babala. Iniisip mo bang malupit kami dahil sinipa namin ang iyong pinto? Kung ikukumpara sa mga iyon, kami ay mamo pa. Pagkasabi nito ay nagbaba siyang linya. Nakatayo akong parang nakadikit sa gitna ng sala, katulad pa rin ng aming bahay, pero nagbago na ang lahat. Parang naging makapal ang hangin, at ang bawat dingding, bawat sulok ng bahay ay naging kakaiba sa aking mga mata. Umupo ako sa silya. Ang aking makamay ay nakapatong sa aking ulo. Ano ba ang kinakasamahan ni Ronaldo? Hindi ko nangahas na ituloy ang pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ako at bumalik sa silid tulugan para kunin ang kahon sa isa pang pagkakataon. Tatlo pa rin ang mabagay sa loob, ang notebook, ang flip phone, at ang USB. Tinahid ko sila parang tatlong bombang hindi pa pumuputok. Bigla, naalala ko ang matanda. Ang paraan ganyang pagtingin sa bahay, ang kanyang nga salita, huwag ka nang manatili rito, ngayong gabi ay may mangyayari. Kanina ay inisip ko pa rin na nagsasalita siya nang wala salo, pero ngayon, ang bawat salita ay natupad. Umupo ako at muling kinuha ang notebook at pinalato ng mas mabuti ang nasumunod na pahina. Malapit sa dulo ay isang linya na humipo ang aking pansin. Kung may mangyari, hanapin ang matandang kakilala sa lumang terminal. Siya lang ang makakaalam ng tamang paraan para ayusin ito. Inulit-ulit ko ang linya sa aking isipan, matandang kakilala sa lumang terminal. Sa aking isipan ay bigla na lang lumitaw ang larawan, ang matanda. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero may damdamin akong siya ang tinutukoy nito. Hindi basta-basta siya lumabas ng eksakto sa gabing iyon. Hindi basta-basta siya nagbigay sa akin ng susi, at lalong hindi basta-basta ang lahat ng kanyang alam. Dali-dali akong tumayo, kailangan kong hanapin siya. Pero natulala ako, muli madilim na ang labas at hindi ko alam kung nasaan ang matanda. Lumingon ako sa bahay. Hindi ligtas ang manatili rito, pero hindi rin sigurado na mas ligtas ang lumabas.
Nakatayo akong tahimik ng matagal at pagkatapos ay biglang bahagyang natawa ako, isang napakaliit na tawa kakatwa na kahit ako mismo ay nagtataka. Sa buong buhay ko ay hindi ko inakala na mararatnan ko ang ganitong sitwasyon. Isang babaeng nagbebenta ng almusal biglang nadawit sa isang bagay na parang nasa pelikula, pero hindi ito pelikula. Walang iligtas sa akin. Kailangan kong magpasya para sa aking sarili. Huminga ng malalim at nagsimula akong gumalaw. Kinuha ang isang talang bag at inilagay ang kahon sa loob at tinali ng mahigpit. Nagbihis, kumuha ang konting pera, mga dokumento at aking cellphone. Bago lumabas, tumadyo ako at lumingon sa paligid. Ang bahay na ito kung saan ako nakatira ng mahigit 10 taon, kung saan may mga araw na payapa at may mga araw na pagod. Ngayon ay kailangan ko itong iwanang parang isang takas sa gabi. Sinunduan ang pinto at lumabas. Tahimik pa rin ang daanan, ang mailawng kalye ay dilaw at maputla at walang tao, pero alam ko na sa kahit saan ay may nagmamasid pa rin sa akin. Itinaas ko ang aking bandana para matakpan ang aking mukha at mabilis na lumakat patungo sa pangunahing daan. Bawat hakbang ay parang mabigat. Hindi ko alam kung tama o mali ang aking ginagawa. Alam ko lang na kung mananatili ako, wala na akong pagkakataon. Habang lumalakad, inisip ko, kapag nakita ko na ang matanda, tatanungin ko ang lahat. Alam niya, pero hindi ko inakala sa sandaling makarating ako sa dulong daanan, biglang isang motorsiklo mula sa hindi ko alam kung saan ay huminto ng diretso sa harap ko. Ang nakasakay dito ay walang helmet. Ang liwanag na poste ay malinaw na tumama sa mukha. Natulala ako dahil ang mukha ay ang mukha ng aking asawa. Tumingin si Ronaldo sa akin. Ang kanyang nga mata ay halong pagkamangha at takot. Saan ka pupunta ngayon? At ang nagpaputak sa akin ng higit sa lahat ay ang taong nakasakay sa likod niya, isang estranyo. Nakatayo akong nakadikit sa dulong daanan. Mahigpit ang hawak sa bag. Parang bumagsak ang aking puso sa lupa nang makita si Ronaldo na huminto ng diretso sa harap ko. Pero hindi ang pagbabalik niya ang pinaka nakapagtakot sa akin kundi ang taong nakasakay sa likod niya. Isang lalaking hindi ko kilala, hindi karaniwang estranho, kundi ang klase na sa isang tingin pa lang ay alam mo nang hindi madaling lapitan. Ang kanyang mata ay hindi direktang tumingin sa akin, pero ramdam ko ang matinding pagsusuri sa bawat galaw ko. Tumingin si Ronaldo sa akin, may kaunting pagmamadali sa kanyang boses. Saan ka pupunta ngayon? Hindi ako agad sumagot. Tumingin ako ng diretso sa kanya, pinipilit ang aking sarili na manatiling kalmado, pero sa loob ko, tuloy-tuloy ang mga alon ng damdamin. Bakit ka nandito? Tanong ko sa halip. Natigil siya ng konti mabilis, pero nakita ko pa rin. Ang taong nakasakay sa likod ay nagsalita, ang kanyang boses ay malalim at paos. Si Maria, hindi ba? Baguhan kaming makilala, pero narinig na namin ang tungkol sa iyo. Lumingon ako sa kanya. Sino ka? Mahinang ngumiti siya at hindi direktang sumagot. Yung taong kailangan bawiin, ang nasa bag mo. Mahigpit ko pang sinikipan ang bag. Hindi na kailangan ng iba pang tanong, na intindihan ko na. Sila ay isang grupo, hindi lang yung dalawang pumunta sa bahay kanina, kundi isang mas malaking grupo. At ang aking asawa ay nasa gitnang lahat. Lumingon ako kay Ronaldo. Alam mo ang lahat ng ito, hindi siya direktang tumingin sa akin. Lumayo ang kanyang mamata, at ang kanyang boses ay mababa. Handing, ibigay mo na ang bag sa kanila, hindi ito simpleng bagay. Isang pangungusap, pero narinig ko ang maraming bagay sa loob nito. Hindi simpleng bagay, ibig sabihin, alam niya mula simula. Ibig sabihin, tinatago niya ito mula sa akin. Isang timpla ng sakit, galit, at disappointment ang dumami sa akin. Bakit? Tanong ko, nanginginig ang boses ngunit pinipilit ang katahimikan. Bakit mo itinago sa akin? Nanahimik si Ronaldo ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Sasabihin ko lahat sa iyo, pero hindi ngayon ang oras. Ang lalaki sa likod ay pumasok sa usapan. Ang tono ay hindi na malambot. Wala ng pagkatapos. Ngayon ang oras. Bumaba siya mula sa motorsiklo at tumayo nang nakaharap sa akin. Ang distansya namin ay wala pang 1 metro.
Malinaw kong naramdaman ang pressure ng taong ito, walang sigaw, walang hayagang pagbabanta, pero sapat para mabigat ang panahon para sa sinumang katapat niya. Maria, direkta akong nagsasalita. Ibigay mo sa amin ang bag, umuwi ka at matulog bukas, para bang walang nangyari, maikli at simple. Tiningnan ko nang diretso ang taong iyon. Paano si Ronaldo? Mahinang ngumiti siya, ngunit walang kahit isang bahagi ng init sa ngiti. Mag-alala ka muna sa iyong sarili. Lumingon ako kay Ronaldo. Kaya mo bang alagaan ang iyong sarili? Hindi siya sumagot. Isang segundo lang ng katahimikang iyon ay sapat na para maunawaan ko. Hindi lang siya ayaw sumagot, hindi siya makapagsagot. May isang bagay sa loob ko ang nasira, hindi ito maingay na pagsabok, kundi isang malinaw na pagising na napakamalamig. Hindi ko na siya tiningnan bilang aking asawa, kundi bilang isang taong nagdala sa akin sa sitwasyong ito. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Hindi ko ibibigay. Natulala ang dalawa. Ang lalaki ay kinutuban ang kanyang kilay. Ulitin mo nga, hindi ko ibibigay. Inulit ko, malinaw ngayon. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa ninyo, pero ang bagay na ito ay hindi na pag-aari ninyo lang. Tinahid akong lalaki ng matagal at pagkatapos ay mahinang natawa. Matapang ka. Isang hakbang pa ang ginawa niya palapit, mas malapit na ngayon. Pero ang tapang ay hindi ka maliligtas. Si Ronaldo ngayon ay nagsalita. May bahaging ang pagmamadali sa boses. Handing, hayaan mo akong kausapin siya. Bumaba siya mula sa motorsiklo at lumapit sa akin. Handing, pakikinig ka sa akin. Ang bagay na iyon ay hindi dapat hawakan mo. Ibigay na natin sa kanila at ayusin ko ang natitirang bahagi. Tiningnan ko siya at mahinang ngumiti, isang ngiti na kakaiba sa akin mismo. Ayusin mo. Paano mo ayusin? Nanahimik siya. Tinago mo sa akin. Dinala mo ang bagay na ito sa aming bahay. Iniwan mo akong mag-isa at ngayon ay sasabihin mong ayusin mo. Ibinaba ni Ronaldo ang kanyang ulo. Ayokong masangkot ka, pero nasangkot ka na. Pinputol ko ang pangungusap niya. Isang matinding katahimikan. Ang lalaki sa likod ay huminga ng malalim, parang naubos na ang pasensya. Sige na, sapat na ang usapan. Lumapit siya palapit. Iniabot ang kanyang kamay patungo sa bag ko. Ibigay mo na. Lumayo akong isang hakbang. Huwag. Tahimik ang aking boses, ngunit sapat para mapihilan siya. Tiningnan ko ng diretso ang lalaki. Hindi ko alam kung anong nilalaro ninyo, pero ang bagay na ito ay hindi na sa inyo lamang ngayon. Kinutuban niya ang kanyang kilay. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako agad sumagot. Sa aking isipan ay lumabas muli ang imahe ng matanda, ang masalita sa notebook. Siya lang ang makakaalam tamang paraan para ayusin ito. Huminga ng malalim at nagsalita. Hindi ko ibibigay sa inyo, pero hindi ko rin itatago. Tinahid akong dalawa, punong pagdududa ang kanilang mga mata. Anong gagawin mo kung ganyan? Tanong lalaki. Hahanapin ko ang taong may alam kung paano ito ayusin. Ngumiti ang lalaki, ngunit may bahagyang paghamak. Sa tingin mo ba ay may oras ka pa? Hindi ako sumagot. Mahigpit na hinawakan ang bag. Isang segundo, dalawa, parang nagelo ang hangin sa pagitan namin. At pagkatapos, mula sa pangunahing daan, isang malakas na ugong ng isang truck ang dumaan. Ang maliwanag na liwanag ng headlights nito ay direktang tumama sa dulong daanan. Sa sandaling pagtagas ng liwanag na iyon, malinaw kong nakita ang mukha ng lalaki at sa aking isipan ay biglang may nag-apoy. Nakita ko siya na nun hindi sa totoong buhay, kundi sa video sa USB. Siya ang taong nakatayo kasama si Ronaldo sa video. Siya ang tinutukoy na kabila ng aking asawa. Mas naging malinaw ang lahat, ngunit mas nakakatakot pa. Nawala ang liwanag ng headlights nang lumipas ang truck at muli ay lumubo ang lahat sa dilim. Isang hakbang pang lalaki palapit. Huling pagkakataon. Lumayo akong muli, wala ng espasyo para umatras pa. Sa likod ko ay ang malalim na daanan. Sa harapan ko ay ang dalawang lalaking iyon. At sa aking bag ay ang bagay na gustong-gustong lahat. Kailangan ngayon na magpasya. Nang sandaling iyon, dali-dali akong lumiko at tumakbo diretso sa malalim na daanan. Walang paglingon, walang pag-isip, tumakbo lang. Sa aking likod ay narinig ko ang boses ni Ronaldo. Handing,
pagkatapos ayabag, at ingay ng motorsiklo na nagsimula, halo-halo ang lahat ng ingay, pero hindi ako tumigil. Tumakbo ako ng tulad ng hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Sa aking isipan ay iisang pag-isip lang. Kailangan kong hanapin ang matanda, siya lang ang makakatulong sa akin. Pero hindi ko alam na sa pinakadulong daanan, isang anino ay nakatayo roon at hinihintay ako. Tumakbo ako ng tulad ng hindi ko pa nagagawa kailanman sa aking buhay. Malakas ang tibok ng aking puso, maingay ang pahinga, at parang walang pakiramdam ang aking mga binti. Alam ko lang na magpatuloy pasulong. Ang daanan ay mas mahaba kaysa sa karaniwan, mas madilim kaysa sa karaniwan, at mas nakakatakot kaysa sa karaniwan. Sa aking likod, kertoli, kertaan ko na habulin nila ako lumigong ulit. Hindi, kailangan kong hanapin ang matanda. Paulit-ulit ang pangungusap na iyon sa aking isipan, parang isang lubid na humahawak sa akin para makapatuloy. Pero nang malapit na ako sa dulong daanan, bigla akong natulala. Isang anino ang nakatayo roon, hindi gumagalaw, walang sinasabi, nakatayo lang na parang naghihintay mula pa kanina. Huminto ako para bang bumara ang aking hininga, at pagkatapos ay nakilala ko ang anino, ang matanda. Suot pa rin ang mapapagod na damit, hawak ang kanyang talangbag. Sa ilalim ng ilaw ng poste, lalo pang kitang-kita ang kanyang manipis na katawan. Lolo, naibulong ko habang lumalapit. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito ay wala na ang pagod sa kanyang mata. Malinaw at matalim ang kanyang tingin. Mas mabilis kang tumakbo kaysa inaakala ko. Ang kanyang boses ay kalmado na halos nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Nakatayo ako sa harap niya, hinahabol ang aking hininga. Lolo, alam mo ang lahat ng ito, hindi ba? Hindi siya agad sumagot. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa likod ko, kung saan pa rin madilim ang daanan. Paparating na sila, isang pangungusap lang pro sapat para malamig ang aking dugo. Kilala mo sila? Dahan-dahan siyang tumango. Oh, sino sila? Tumingin siya ng diretso sa akin, malalim ang boses. Mga taong hindi dapat pakisamahan, pero nasangkot na ang aking asawa. Isang katahimikan, tinahit niya ako ng matagal para bang inisip ang isang bagay. At pagkatapos ay nagsalita siya, "Nandala mo ba ang bagay na iyon?" Tumango ako. "Oh," iniabot niya ang kanyang kamay. "Ibigay mo sa akin." Natulala ako hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa nakaraan ng ilang oras ay nakaranas na ako ng napakaraming bagay. Hindi ko na kayang mag-abot ng kahit anong bagay ng walang pag-iisip. Nakita ang matanda ang pag-alangan ko at nagsalita. Hindi ko kukunin, titingnan ko lang. Tinahit ko siya pa ng ilang segundo at pagkatapos ay dahan-dahan binuksan ang bag at inilabas ang kahon. Tumingin ang matanda sa kahon at sa kanyang mga mata ay may isang kakilalang pagkilala. "Ito nga, kilala mo ito?" Mabilis kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Yumuko siya at dahan-dahanang hinawakan ang ibabaw ng kahon parang sinusuri ang isang bagay. "Nabuksan mo na ba ito?" "Oh," tumango siya. "Ano ang nasa loob?" "Isang notebook, isang lumang flip phone, at isang USB." Ngumaling ang kanyang mamata ng sandali parang kinukumpirma ang isang bagay. Muling itinuan ang kanyang tingin sa akin. "Napanood mo na ba ang USB?" "Oh." "Ano ang nakita mo?" "Nakita ko ang aking asawa at isang lalaki. Malamang sila ang maiyon." Huminga ng malalim ang matanda. "Aba, huli na pala." Nagulat ako. "Huli na? Anong ibig mong sabihin?" Tumingin siya ng diretso sa akin. "Na alam mo ng masyadong maraming bagay." Isang kalamig ang dumaan sa aking huluhot. "Ibig mong sabihin, sila ba ay..." Hindi niya ako pinabuksan ng pangungusap. Hindi lang sila. May iba pa. Nagsimulang pumihit ang aking isipan. Ano ba talaga ang lahat ng ito? Nanahimik siya ng sandali at pagkatapos ay dahan-dahan nagsalita. "Hindi lang iyon isang bagay na tinatago, iyon ay ebidensya." Nagulat ako. "Ebidensya? Ng ano?" Tumingin siya sa direksyon ng daanan kung saan malayo ay nagsisimulang lumitaw ang ilaw ng motorsiklo. Magabagay na maraming tao ang ayaw may lantad. Nilunok ko ang aking laway. "At ang aking asawa?" "Ang iyong asawa ay tagahawak lamang." "Tagahawak para sa iba? Para kanino?"
Hindi siya sumagot. Nagsalita lang siya, ang important ay hindi kung para kanino kundi kung sinong gayon ang gustong bawin ito. Nang sandaling iyon, ang ingayng motorsiklo ay lumakas liwanag na ang mga headlights sa likod ko, paparating na sila. Lumingon ako sa matanda. Ano na ang gagawin natin? Hindi siya agad sumagot, tanging nagsabi siya, nagtitiwala ka ba sa akin? Tinahit ko siya isang estranyo, isang matandang nagpapanggap na pulubi, pero ang tanging taong hindi nagbibigay sa akin ng takot. Tumango ako, nagtitiwala. Dahan-dahan siyang tumango at muling kinuha ang kahon, mabilis na binuksan at inilabas ang USB at nayabot ito sa akin at inilagay ang nahabilok na kahon sa kanyang talang bag. Bakit ibinibigay mo sa akin ang USB? Nagulata ako. Itago mo ang USB. Ang natirang bahagi ay para sa akin. Anong gagawin mo? Tumingin sa akin ang matanda. Ang kanyang ekspresyon ay payapa. Mahahabi ko ang oras para sa iyo. Umiling-iling ako. Hindi pwede mapanganib iyon. Mahinang ngumiti siya. Sa tingin mo, sino ba ako? Ang tanong na iyon ay nagpahinto sa akin. Kailanman ay inisip ko lang siyang isang matandang nagpapagala-gala, pero ngayon nagsisimula akong makita na hindi siya kasing dali ng inaakala ko. Nagpatuloy siya. Tumakbo ka, lumabas sa lugar na ito. Huwag kang bumalik. Paano kayo? Walang sinabi. Lumiko na lang siya at naglakad patungo sa liwanag na motorsiklo na paparating. Lolo, hindi siya lumingon, itinataas lang ang kanyang kamay parang senyas. Umalis na. Isang segundo, dalawa, kinagat ko ang aking labi at lumiko at tumakbo. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako tumigil, hindi lumingon, hindi nag-isip, tumakbo lang. Pero nang ilang hakbang na ang aking nalakat, isang boses ang sumigaw sa aking likod. Handing, natulala ako, ang boses na iyon ay ang boses ni Ronaldo. Lumingon ako. Sa liwanag ng poste, nakita ko siyang nakatayo roon, hindi tumatatakbo na sunod sa akin, hindi naghabol, nakatayo lang at tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mamata ay walang tinatago, walang pagkukunwari, walang pag-iwas, puro takot. Malakas siyang nagsalita. Huwag kang magtiwala sa kanya. Natulala ako sa lugar ko. Siya ay hindi karaniwang tao. Lumingon ako sa matanda, nakatayo pa rin siya roon, nakalikot sa akin, walang reaksyon. Ang lalaki na kasama ni Ronaldo ay sumuong pasulong, malamig ang boses. Ibigay ang kahon. Lumingon ang matanda at ang kanyang mga mata ay ganap na nagbago. Wala na ang hitsura ng isang matandang pulubi, pinalitan ng isang taong napakakalmado. Huli na kayo. Ang pangungusap na iyon ay nagpapalamig ng kapaligiran. Kinutuban ngang lalaki ang kanyang kilay. Sino ka? Mahinang ngumiti ang matanda. Ang taong hindi dapat ninyo makita. Nakatayo akong sa gitna ng dalawang pagpipilian, isang panig ay ang aking asawa, ang isa ay ang matanda. Pareho silang nagsasabing huwag akong magtiwala sa isa't isa. Pareho ay mukhang may alam. Mabilis ang tibok ang aking puso, nakpapaikot ang aking isipan, pero alam ko na hindi ko na maring manatili pa dito. Isang pagpapasya ang kailangang gawin ngayon na nakatayo akong sa gitna ng malapad na daan. Ang aking mapa ay parang nakadikit sa malamig na semento. Sa isang panig ay ang matanda, ang taong ilang oras pa lang ang nakalipas ay inisip ko na isang simpleng matandang pulubi. Sa kabila ay ang aking asawa, ang lalaking kasama ko sa buhay nga mahigit 10 taon, kasama sa bawat kainan, sa bawat piso, sa bawat pag-alala, parahong tumingin sa akin. Parahong nagsasabing katulad na bakay, huwag kang magtiwala sa isa. Malakas ang tibok ng aking puso. Tinahit ko si Ronaldo sa unang pagkakataon. Hindi siya nagtago ng anuman. Hindi nagpanggap, hindi umiwas. Ang kanyang mamata ay puno ng isang tunay na pagkaapurahan. Handing, pakikinig ka. Huwag kang sumama sa kanya. Malalim at may pakiusap ang kanyang boses. Hindi ko siya nakitang ganito kailanman. Pero lumingon din ako sa matanda. Nakatayo siyang tuwid, kalmado ng kakaiba, walang pagmamadali, walang takot. Para bang alam na niya kung paano magtatapos ang lahat na ito. Wala siyang sinabi, tiningnan lang niya ako.
pero ang tingin na iyon ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hindi ako nawawala. Sa sandaling iyon, isang pag-isip ang dumaan sa aking isipan. Ang taong takot ay maring nagtatagong isang bagay. Lumingon muli ako kay Ronaldo. Siya ay nag-alala, talagang nag-alala, pero nag-alala ba siya para sa akin o nag-alala siya para sa ibang bagay? Huminga ng malalim at nagsalita akong dahan-dahan, tahimik ngunit determinado. Sasama ako sa matanda. Nagulat si Ronaldo. Handing, ano ang sinasabi mo? Hindi na ako tumingin sa kanya. Lumiko na ako at lumapit sa matanda. Sa likod ko ay narinig ko ang boses ni Ronaldo na lumakas. Handing, tigil. Pero hindi ako tumigil dahil sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang patuloy na magtiwala sa mga bagay na pamilyar. Ang matanda ay walang sinabi, lumiko na lang at lumakad. Sumunod ako, ang dalawang lalaki sa likod ay hindi agad humuli. Marahil nagulat sila o nag-isip pa. Lumiko kami sa isa pang makitid na daanan, mas madilim, mas makitid. Lumakad pa kami ng ilang sandali at huminto ang matanda sa harap ng isang lumang bahay. Kalawang na ang rehas at nakabitay sa itaas ay isang tanda na halos hindi na mabasa ang matitik. Kinuhang matanda ang isang susi at binuksan ang pinto. Nagulat ako. May bahay ka pala, lolo. Walang sinabi. Pumasok na lang siya. Nanatili akong nakatayo sa labas ng isang segundo at pagkatapos ay sumunod ako. Sa loob ay isang maliit ngunit malinis na silid, hindi maraming gamit, isang lumang kahoy na mesa, ilang lumang upuan, at isang bakal na aparador sa sulok. Hindi ito tulad ng tirahan ng isang taong nagpapagala-gala. Izinara nanji matanda ang pinto at kinandado ito, at pagkatapos ay lumingong sa akin. Umupo ka. Umupo ako sa upuan, hindi pa rin humihinto ang aking pagkalito. Sino ka talaga, lolo? Hindi siya agad sumagot. Pumunta sa aparador, binuksan ito at kinuha ang isang lalagyan ng tubig at nagbuhos ng isang baso para sa akin. Uminom ka muna. Tinanggap ko ang baso, nanginginig pa rin ang aking makamay. Alam mo ang lahat ng ito, hindi ba? Dahan-dahan ang tumango siya. Alam, hindi lahat mula simula, pero sapat para maunawaan. Ibinaba ko ang baso, kaya sabihin mo ano ang lahat ng ito. Umupo siya sa upuan na nakaharap sa akin. Ang kanyang mamata ay hindi na malambot gaya noong gabi, napakamalinaw ang tingin. Naalala mo ba ang video sa USB? Tanong niya. Oh, ang taong nag-usap kasama ng iyong asawa ay bahagi ng isang network. Naputol ang aking paghinga. Anong uri network? Nagbebenta ng impormasyon. Kinutuban ko ang kilay. Impormasyon? Anong klase ng impormasyon? Hindi karaniwang impormasyon, mga bagay na kung lalabas ay magdudulot ng malaking problema sa maraming tao. Nagsimula akong makaunawa at ang USB ay bahagi nga ebidensyang iyon. Nilunok ko ang aking lawe at ang aking asawa, umiling ang matanda. Hindi siya ganap na miyembro, siya ay tagapamagitan, nagtatago, nagdadala dahil sa pera. Nanahimik ang matanda ng sandali. Dahil sa maraming dahilan, hindi lahat ng tao ay nagsisimula sa kasakiman. Tinahid ko ang aking makamay, pero pumunta na siya ng malalim. Tama. Nagtanong ako muli, at ang mataong gabi ngayon, isa silang pangkat. May isa pa bang ibang pangkat? Hindi pa sila ang ibang grupo. Isang kalamik ang dumaan sa aking balat. Ibig mong sabihin, may isa pa. Tumango siya at hindi pa sila dumating. Isang pangungusap na nakpalalamig ng lahat. Sa labas, isang ugong ng sasakyan ang narinig at pagkatapos ay yabak na huminto sa harap ng pinto. Naktibok ng mabilis ang aking puso. Tumingin ako sa matanda at siya ay hindi. Nagulat na natili lang siyang kalmado. Narito na sila. Sino? Bulong ko. Ang isa pa. At pagkatapos ay isang katok, hindi malakas pero matatag. Katok. Katok. Nanahimik akong nakaupo. Mahigpit na pinipilit ang USB, ang puso ko ay gumalaw ng walang tigil. Patuloy at pantay na tumutunog, ang katok sa labas hindi mabilis, pero sapat para gumalaw ng baliw ang aking puso. Katok, katok. Alam namin na kayo ay nasa loob. Ang boses sa labas ay kalmado, walang halatang pagbabanta,
pero may isang bagay sa tono nito na nagsasabing hindi ito maaring talikuran. Lumingon ako sa matanda walang pagkataranta sa kanya, nakatayo lang siya at tinitingnan ang pintuan parang basta sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Kilala mo ba sila? Bulong ko. Bahagyang tumango siya. Oh, mapanganib ba sila? Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay nagsalita ng dahan-dahan, mapanganib pero hindi sa maingay na paraan. Ang sagot na yun ay lalong nagpalaki ng aking pag-aalala. Tumunog muli ang katok. Sa pagkakataong ito ay nagsalita ang boses sa labas. Kung hindi bubukas ang dalawa sa inyo, papasok pa rin kami pero gusto naming makipag-usap muna. Nilunok ko ang aking laway. Hindi ito katulad ng klase ng taong sinisipa ang pintuan kagabi. Ito ay isang taong nagsalita ng may malinaw na paghahanda para sa bawat hakbang. Ano na ang gagawin natin? Tanong ko sa matanda. Takot ka ba? Tanong niya sa akin sa halip. Nanahimik ako. Takot ako na nilalamig ang aking mga pa, pero alam ko rin na hindi ko na maring patuloy na tumakbo. Huminga ng malalim. Pero hindi na ako itatago pa. Tumango ang matanda at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na parang kasiyahan. Kaya buksan mo. Tumayo ako at hakbang sa hakbang na lumapit sa pinto bawat hakbang ay parang doble ang bigat. Inilagay ko ang aking kamay sa kandado isa, dalawa at pagkatapos ay binuksan ang pintuan. Sa labas ay dalawang tao, isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng puting polo, mayos ang katawan, kalmado ang mukha na halos hindi mabasa. Ang isa na mas bata ay nakatayo sa likod, ang kanyang mga mata ay tahimik na sinusuri ang bawat galaw ko. Tumingin sa akin ang lalaki sa harapan at bahagya siyang tumango. Maria. Hindi ito tanong pahayag. Tumango ako. Sino kayo? Hindi siya agad sumagot. Nandito kami para hindi mapinsala kayo. Hindi ako naniniwala pero hindi ko rin ito sinabing malakas. Lumingon siya sa loob at nakita ang matanda bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nandito rin pala kayo. Mahinang ngumiti ang matanda. Mas huli kayo kaysa inaakala ko. Pumasok ang lalaki walang paghihintay na mag-imbita. Ang kasama niya ay nanatili sa labas ng pinto, hindi pumasok na natiling bukas ang pinto at ang hangin ay naging maikting tulad ng isang nakaikting na lubid. Lumingon siya sa paligid ng silid at pagkatapos ay tumingin sa akin. Napanood mo na ba ang USB? Hindi ako sumagot. Hindi siya nagpilit nagsalita lang. Malamang ona. Pagkatapos ay direktang tinahid ako, naintindihan mo na kung ano ang hawak mo. Hindi ba? Bahadya akong tumango. Alam ko ang ilan. Mahinang ngumiti siya. Kahit ilan ay sapat na para maging mapanganib. Mahigpit ko pang sinikipan ang aking magakamay. Ano ang gusto ninyo? Hindi siya nakpaligoy-ligoy. Gusto namin ang USB. Tinahid ko siya. Para saan? Direkta siyang sumagot. Para tapusin na ang lahat ng ito, mahinang ngumiti ako isang ngiting walang kasiyahan. Ganyan din ang sinabi ng lahat. Hindi siya nakpakitang reaksyon, nagsalita lang. Nakilala mo na ang manauna, hindi ba? Tumango ako. Gusto rin nilang kumuha nito. Ano ang sinabi nila sa iyo? Na kung ibibigay ko, magiging ligtas ako. Tumango siya. Katotohanan iyon sa kanilang paraan. Kinutuban ko ang kilay. Paano sa inyo? Tumingin siya ng diretso sa akin. Hindi namin ipinangako ang kaligtasan mo, pero maaari naming tiyakin na ang katotohanan ay hindi may babaon. Ang silid ay tahimik. Tumingin ako sa matanda walang sinabi siya, nakatayo lang doon parang para sa akin na magdesisyon. Tumingin muli ako sa lalaki. Anong katotohanan? Hindi siya agad sumagot. Ikaw lang ang may karapatang malaman, pero kapag nalaman mo na, hindi ka na makakabalik sa dati. Mahinang ngumiti ako. Sa tingin mo ba ay maari pa akong bumalik ngayon? Isang pangungusap na nagpapanahimik sa buong silid. Tinahid niya ako ng matagal at pagkatapos ay tumango. Tama. Lumingon siya sa kasama niya sa labas. Dalhin mo papasok. Pumasok ang isa, may hawak na isang itim na bag. Inilagay sa mesa at binuksan ito. Sa loob ay isang makapal na folder ng mga dokumento. Binuksan ng lalaki ang folder, lumipat ng ilang pahina at iniabot sa akin. Tingnan mo. Tumingin ako sa mga salita, mga numero,
mga pangalan na hindi ko lahat naiintindihan. Pero naintindihan ko ang isang bagay, hindi ito maliit na bagay, maraming taong sangkot. At kasama doon ang pangalan ng aking asawa. Tinahid ko ang pahina ng matamang. Ano siya sa lahat na gaito? Tagahawak, lamang ganyan lang sa simula. Nanahimik siya ng sandali. Sa simula, naktibok ng malakas ang aking puso at pagkatapos, direkta siyang tumingin. Nagpanatili siyang isang bahagi. Natulala ako. Nagpanatili para sa pakikipagnegosasyon. Isang pangungusap na nagpaguhong lahat. Ipinukit ko ang aking mga mata at ang mga imahe ni Ronaldo, ang mga gabing hindi siya umuwi, ang mga pagkakataong umiwas siya sa aking tingin, lahat ay nagsama-sama. Hindi siya basta nasangkot, gumawa siya ng mas malalim na pagpasok. Binuksan ko ang aking mga mata, ang aking boses ay parang hindi sa akin. Ano na ngayon? Ngayon. Dalawang panig ang naghahanap ng bagay na iyon, ang isa ay gustong burahin ito, ang isa ay gustong itago, at kayo gusto naming ilantad ito. Mahinang natawa ako, parang maganda iyong pakinggan. Hindi siya nagpakitang reaksyon. Ikaw ang may karapatang hindi maniwala. Nanahimik ako, at pagkatapos ay nagtanong, kung ibibigay ko sa inyo, ano ang mangyayari? Hindi siya agad sumagot. Kailangan mong magbigay saksi. Natulala ako. Magbigay saksi? Tumango siya. Ikaw ang may hawak ng ebidensya. Lumayo akong isang hakbang. Hindi ayoko nang masangkot pa. Nasangkot ka na. Ang pangungusap na iyon ay hindi ko maaring labanan. Lumingon ako sa matanda. Ano ang sa palagay mo? Tinahid niya akong matanda, ang kanyang nga mata ay walang pamimilit. Sa iyo ang pagpapasya, gusto mo bang mabuhay ng payapa? O mabuhay ng tama? Ang pangungusap na iyon ay nagpabaon sa aking dibdib. Simplang mga salita, unit mabigat tulad ng bato. Hindi ako makapangyaring tao. Isang ordinaryong babae lang ako, nagbebenta ng almusal, naglulutong kanin, nabubuhay sa isang buhay na inisip ko ay sapat na. Pero sa loob ng isang gabi lamang, nadawit ako sa isang bagay na hindi ko kailanman inakala. At sa wakas, kailangan ko pa ring magpasya para sa sarili ko. Huminga ng malalim, malakas ang tibok ng aking puso, at pagkatapos ay iniabot ko ang USB, pero hindi agad. Tiningnan ko ng diretso ang lalaki. Ibibigay ko. Dahan-dahan niyang tumango, pero may kondisyon ako. Nagpatuloy ako. Gusto kong makausap ang aking asawa bago matapos ang lahat. Nanahimik ang silid. Tinahid niya ako ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Alfie, isang maikling sagot, pero nang sandaling iyon, isang malakas na ingay ang lumabas sa labas. Boom! Naging maikting ang reyas ng pinto, biglang lumingon ang nakatayo sa labas, ang kanyang mga mata ay naging matinding seryoso. Narito na sila. Nanigas ako sa lugar ko, lumingon ang matanda sa pinto, malalim ang boses. Wala na tayong oras. Lumingon ang lalaki sa puting polo, sa akin mabilis ang pasya. Nakatayo ako sa gitnang silid, hawak ang USB. Sa labas ay ang mataong gustong makuha ito sa lahat ng paraan. Sa loob ay ang mataong gustong gamitin ito para ibunyag ang lahat. At kailangan kong pasya ngayon na. Nakatayo akong sa gitna ng makitit na silid. Mahigpit ang pagganip sa USB, parang mas mabigat ito kaysa sa aktwal na sukat nito. Sa labas, patuloy ang pagsipa sa rehas ng pinto. Bawat boom ay parang direkta sa aking dibdib. Buksan na diyan ang pamilyar na boses na lalaki kagabi. Lumingon ako sa lalaki sa puting polo. Walang pagkataranta ang kanyang mukha, bahagya lang lumubog ang kanyang ekspresyon. Dapat na kayong magpasya. Mababa ngunit malinaw ang kanyang boses. Lumingon ako sa matanda. Katulad payapa ang hitsura niya, halos hindi ka panipaniwala. Tulad ng isang taong nakaranas ng ganitong sitwasyon ng hindi mabilang na beses. Huminga ng malalim, isa, dalawa. Sa aking isipan nun ay halos walang nalalabi pang pag-isip, walang pagtitimbang ng tama at mali, walang pagkalkula ng mabuti at masama. Isang bagay lang ang naiwan, hindi ko na maring bumalik sa dati. Tiningnan ko ang lalaki sa puting polo at iniabot ang USB sa kanya. Tuparin ang pangako, gusto kong makausap ang aking asawa. Tinanggap niya ang USB. Nang sandaling iyon, boom!
Ang rehas ng pinto ay bumukas ng bukas. Sumalpok ang dalawang lalaki, mismo ang mataong dumating sa aming bahay kagabi. Ang matangkat na lalaki ay pumasok muna. Ang kanyang mamata ay kaagad na lumipat sa paligid ng silit at huminto sa USB na hawak ng lalaki sa puting polo. Huli na kayo. Malamig ang kanyang boses, hindi siya sumigaw, pero sapat para mapalamig ang kapaligiran. Ang lalaki sa puting polo ay hindi agad lumingon. Itinago lang niya ang USB sa kanyang bulsa at pagkatapos ay dahan-dahan ang lumingon. Medyo nahuli nga kayo. Isang malamig na sagot, ngunit malinaw na pagharap. Naging maikting ang hangin, wala pang gumalaw, wala pang sumigaw, katahimikan lang na napakabigat. Mahinang ngumiti ang matangkad. Akala ninyo ay may tatago ito. Hindi ito pagtago, paghihintay ito. Paghihintay ngano hanggang maging malinaw ang lahat. Isang pag-usap na hindi ko lubos na naiintindihan, pero naiintindihan ko ang isang bagay. Hindi sila natatakot sa isa't isa. Alam nila ang isa't isa. Parehong naghanda mula pa sa simula. Luminghon ang matangkad sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakpalalamig sa aking huluhod. Nandito ka rin pala. Hindi ako sumagot, hindi dahil ayokong sumagot, kundi wala na akong sasabihin pa. Sumuong ang matanda ng isang hakbang. Tama na. Isang pangungusap lang, pero parehong pangkat ay tumingin sa kanya. Nakpakitid ang mga matang matangkat. Matanda ka rin ba sangkot dito? Mahinang ngumiti ang matanda. Hindi sangkot, nagwawakas. Nagulat ako sa pangungusap na iyon. Nagwawakas. Nagsalita ang lalaki sa puting polo. Dito na natatapos ang lahat, ang mga kailangan ay nakolekta na. Mahinang natawa ang matangkat ng konting malakas. Nakolekta? Akala ninyo ay makalalabas kayo dito? Ang hangin ay parang umabot na sa sugdulan. Tumingin ako sa paligid, nanigas ang aking katawan. At nang sandaling iyon, mula sa labas ng daanan, isang seryengang ugong ng sasakyan ang narinig at yabag. Maraming tao, napakarami. Lumingon ako, nga anino ang lumabas sa pintuan. Hindi dalawa, hindi tatlo, isang buong grupo. Nakasuot ng karaniwang damit, ngunit makaparehong ekspresyon ng mga mata. Tumingin sa kanila ang lalaki sa puting polo at dahan-dahan ang tumango. Narito na sila. Bigla ay nagbago ang mukha ng matangkad. Nagpadala kayo ng mga tao. Hindi nagpadala, nandito na sila mula pa simula. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. Ang mga bagong dating ay pumasok ng walang ingay, walang kaguluhan, parang bawat hakbang ay sapat na siguruhin ang lahat. Lumayong isang hakbang ang matangkad. Unang pagkakataon na nakita ko siyang hindi kalmado. Ganito na ba ang glaro? Walang sumagot, salita lang nga mata ang nangyari, at naiintindihan ko. Ang timbangan ay lumihis na hindi na ito dalawang panig, kundi isang panig na handa na mula pa simula. Lumingon ang lalaki sa puting polo sa akin. Maria, samahan mo kami. Natulala ako. Paano si Ronaldo? Isasama ka namin para makita siya. Isang maikling sagot, hindi ganap na malinaw. Hindi ako nagpatanong, patumango na lang. Dahil nandito na ako, hindi na ako makakabalik. Dinala ako sa isang sasakyan, hindi mamahaling sasakyan, hindi espesyal, karaniwang sasakyan lang. Pero sa loob ay naramdaman ko ang higit na kaligtasan kaysa sa kahit saan pa sa nakaraang ilang oras. Walang nakamanda na mga tingin, walang mga pangungusap na paligoy-ligoy, katahimikan lang. Isang taong nakaupong sa harapan ay lumingon sa akin. Okay ka ba? Tumango ako. Okay. Pero sa katotohanan, hindi ako okay. Umikot pa rin ang aking isipan. Masyadong mabilis ang lahat nangyari, mas mabilis pa kaysa sa isang panaginip. Huminto ang sasakyan sa harapan ng isang gusaling hindi masyadong malaki, ngunit malinis at maliwanag ang ilaw. Dinala ako sa loob, dumaan sa mahabang pasilyo, at huminto sa harapan ng isang pinto. Binuksan itong kasama ko. Pumasok ka. Nakatayo ako sa harapan ng pinto, malakas ang tibok ng aking puso. Alam ko na ang tao sa likod ng pintong ito ay ang taong gusto kong makita, ngunit siya rin ang taong pinakanagpasakit sa akin. Huminga ng malalim at pumasok. Nag-isa si Ronaldo ron, walang tanikala, walang bantay. Umupo lang, pero ang kanyang mukha ay pagod nang hindi ko pa nakita sa kanya kailanman. Tumingin siya pataas at nakita ako,
at sa kanyang mamata ay sabay-sabay na iba't ibang emosyon, pagkamangha, pag-aalala at kaluwagan. Handing, paos ang kanyang boses. Nakatayo ako sa lugar ko, hindi lumalapit, hindi nagsasalita, nang agad tinahit lang siya ng matagal at pagkatapos ay nagtanong, hanggang kailan mo inisip na itatago sa akin? Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi sumagot. Lumapit ako ng konti. Alam mong mapanganib ito pero ginawa mo pa rin. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang makamay. Love, ayoko na sanang masangkot ka pero nasangkot ka na. Pinigilan ko ang kanyang pangungusap. Isang mabigat na katahimikan. Nagsalita ang lalaki sa puting polo na nakatayo sa tabi. Dahan-dahan, ang pagtutulungan niya ay makakatulong. Nang malaki ang mahalaga, ay napili niyang magsalita. Ibinaba ni Ronaldo ang kanyang ulo at walang sinabi pa. Tinahid ko siya, ang lalaking dati ay aking asawa, ang lalaking matagal ko nang kasama sa buhay. Ngayon ay nakaupong harapan ko, hindi siya ang maasahan ko pa, pero hindi rin siya ang taong gusto kong talikdan. Isang taong nagkamali at nagbabayad ngayon. Tumayo ako hindi dahil ayoko nang nandun, kundi alam ko na ang aking bahagi ay tapos na. Lumabas na ako sa pinto. Mahabang pasilyo, puting ilaw, bawat hakbang ko ay mas magaan kaysa kagabi. Ilang linggo ang lumipas, at unti-unting nagsara ang lahat ng bagay. Ang masangkot sa network ay pinangalagaan ayon sa batas. Ang mga impormasyon sa USB ay inilantad, hindi na nakatago sa mga madilim na sulok. Si Ronaldo ay nagbayad din ng kanyang bahagi, pero dahil nagtulungan siya at nagsabing lahat, ang kanyang landas sa harapan ay hindi naging ganap na harang. Hindi na ako nakbalik para bisitahin si Ronaldo. Hindi dahil nagagalit ako, kundi dahil kailangan ng bawat isa sa amin ng sariling espasyo para lumakat muli sa sariling landas. May mga relasyon na hindi natatapos, sa isang malaking away natatapos sila sa katahimikan at pagtanggap. Ito ang isa sa mga iyon. Bumalik ako sa bahay isang hapon. Katulad pa rin ang daanan, katulad pa rin ang tarangkahan, ako na lang ang nagbago. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng matagal bago ko ito binuksan. Tahimik ang loob na bahay. Wala nang pakiramdam na pag-aalala, tulad na dati. Wala nang masikreto sa mga dingding, wala nang matunog sa gabi na nagpagising sa akin. Pumasok ako, binuksan ang mga bintana. Tahimik na liwanag ng hapon ang dumating, sapat para mabigyan ako ng pakiramdam na nandito pa rin ako sa lugar na ito. Naglimpya akong bahay hindi dahil marumi, kundi gusto kong bagong simula. Tinanggal ko ang sirang bahagi ng dingding na dating naktago ng kahon. Pinaayos ko ito, pinantayan ng maayos, malinis. Wala nang bita, wala nang lugar para sa mga sikreto, wala nang lugar para sa takot. Simpleng pader na maayos at malinaw. Isang linggo pagkatapos, muling binuksan ang tindahan. Katulad pa rin ang palayo ng lugaw, katulad pa rin ang maliit na mesa. Ang masuki ay nagsimulang bumalik. Matagal-tagal ka ring nawala, akala namin ay nagretiro ka na. Numiti ako. Nandito pa rin, may nangyari lang ng konti. Nagtawanan sila, nagtanong ng kaunti, at pagkatapos ay kumain na tulad ng dati. Ang buhay ay bumalik ng mabilis, pero ngayon ay hindi ko na ito minamasyadong itinatangi. Pinahahalagahan ko ang bawat umaga, bawat mangkok nga mainit na lugaw, bawat tanong ng isang suki, mabagay na dating mukhang karaniwan ngunit ngayon ay ang pinakamahalaga. Isang hapon, nakita ko ulit ang matanda. Nakaupo siya sa tabi ng isang tindahan ng merienda sa gilid ng daan, parang sa unang pagkakataon ko sa kanya, pero ngayon ay hindi na siya para sa akin na estranho. Umupo ako sa tabi niya. Ganyan pa rin ang buhay ninyo, lolo, nagpapagala-gala. Mahinang ngumiti siya. Sanay na. Tumango ako. Salamat, lolo. Tumingin siya sa akin at mainit ang kanyang mata. Hindi kailangan ng pasasalamat, ikaw ang nagpasya para sa sarili mo. Nanahimik ako at pagkatapos ay nagsalita, kung hindi ko pinakinggan kayo noon. Umiling-iling ang matanda. Walang kung bawat tao, pagdating sa oras ng pagpapasya, malalaman nila kung ano ang tamang gawin. Ngumiti ako, isang tunay at magaan na ngiti.
Nang gabing iyon, naupo ako sa harapan ng bahay hindi nag-aalala, hindi natatakot, payapa lang. Iniisip ko ang lahat ng nangyari si Ronaldo, ang kahon, ang matao, ang matanda, bawat isa ay may sariling dahilan. May pumili ng mali, may pumili ng tama. Pero sa huli, ang mahalaga ay hindi kung hindi, kakailanman nagkamali kundi kung handa kang tumigil, ayusin, at humarap. Hindi ako makapangyarihang tao. Wala rin akong kapangyarihang higit kaysa sa iba. Isang ordinaryong babae lang ako. Pero pumili akong hindi manahimik at iyon ang nagligtas sa akin. Hindi ligtas mula sa panganib kundi ligtas mula sa posibilidad na maging bahaging kamalian. Itinangala ko ang aking mukha. Isang simpleng langit sa gabi walang bituin, pero hindi ito nagbibigay sa akin ng takot. At sa unang pagkakataon pagkatapos ngang napakatagal, naramdaman ko ang aking puso na talagang maliwanag. Lilipas din ang lahat ng ito at nang sandaling iyon, muli ay nag-vibrate ang aking telepono, isang hindi kilalang numero. Tinahid ko ito, konting tumaas ang tibok ng aking puso. Nag-alinlangan ako at pagkatapos ay sinagot. Walang nagsalita sa kabilang dulo, agad tunok lang ng pahinga. At pagkatapos, isang pamilyar na boses, handing, nanigas ako sa lugar ko. Si Ronaldo, pero ang nakpalambig ng aking gulugod ay hindi ang kanyang boses, kundi ang tunok sa likod ng kanyang boses, isang tao na nagsasalita ng mabababulong, tila. Umupo akong tuwid, malakas ang tibok na aking puso. Nasaan ka? Tahimik muna sa kabilang dulo at pagkatapos ay nagsalita si Ronaldo ng mabilis. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Handing, pakikinig ka, huwag mong ibaba ang telepono. Isang kakaibang ingay ang pumasok, parang may humipo sa telepono at pagkatapos ay ibang boses, malalim at malamig. Maria. Nanigas ako. Hindi ito ang boses ng mga taong kagabi. Hindi rin ang boses ng lalaki sa puting polo. Isang ganap na bagong boses, kalmado ngunit mapanganib. Inaasahan namin na sasagutin mo ang tawag na ito. Mahigpit ko pang pinigilan ang telepono. Sino kayo? Mahinang ngumiti ang kabila. Ang taong dapat mong nakausap mas maaga pa. Isang pangungusap na agad kong naiintindihan. Sinabing matanda, hindi pa sila dumating. Ito nga sila. Huminga ng malalim, pinipilit na panatilihing natural ang aking boses. Nasasaan ang aking asawa? Agad na sumagot ang kabila. Nandito siya. Isang katahimikang sumunod. At pagkatapos ay boses ni Ronaldo na mas malayo na. Handing, huwag. Naputol ang boses, isang tunok na tuyot at katahimikan. Naramdaman ko ang pagtitibok na aking puso ng mabilis. Ano ang gusto ninyo? Walang pagmamadali ang kabila. Gusto namin ang bagay na ibinigay mo sa iba. Naintindihan ko ang USB. Nanahimik ako. Sa tingin mo ba ay tapos na ang lahat dahil ibinigay mo sa kanila? Nagbatuloy ang kabila. Kinagat ko ang aking labi. Ibinigay ko na. Mahinang ngumiti ang kabila. Ikaw pa rin ang may hawak. Nagulat ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bagay na iyon ay hindi lang USB kundi ang lahat ng nakita mo. Ang lahat ng alam mo na. Isang kalamig ang dumaan sa aking katawan. Sa tingin mo ba ay ang pagpapalaya sa USB sa iyong mga kamay ay ibig sabihin ay laya ka na? Hindi ako makasagot dahil naintindihan ko, nakita ko, nalaman ko, at hindi ko makakalimutan. Hindi kailangan ng bagay sa iyong makamay, kailangan namin ng katahimikan mo. Mahigpit ko pang pinigilan ang telepono. Paano si Ronaldo? Isang sandali ay nanahimik at pagkatapos, nakasalalay sa iyo. Ipinukit ko ang aking mamata, huminga ng malalim. Anong gusto mong gawin ko? Bumaba ang boses ng kabila. Simple lang, bukas. Lumabas ka doon, lumakat ng mag-isa, dalhin mo ang lahat ng alam mo at manahimik. Ang USB, hayaan na sa kanila, aming aayusin. Mahinang ngumiti ako, isang ngiting pagod. Ayusin ninyo paano? Hindi sumagot ang kabila. Hindi mo na kailangan pang malaman. Binuksan ko ang aking mamata, tinahid ang espasyong nasa harapan ko, at kung hindi ko gagawin, hindi nagbago ang tono ng kabila. Mawawalan kang higit pa kaysa sa iyong asawa. Isang pangungusap na nagpapalamig ng silid.
nanahimik ako hindi dahil hindi ko alam ang sasabihin, kundi iniisip ko. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nagpareaksyon base sa emosyon. Hindi natatakot, hindi nagpapanik. Iniisip ko. Naalala ko ang lahat ang matanda, ang lalaki sa puting polo, ang lahat ng nakita ko, lahat ng naintindihan ko, at nagsalita ako ng dahan-dahan. Alam mo ba kung nasaan ako ngayon? Alam. Alam mo kung sino ang nakausap ko? Alam. Kaya alam mo rin na hindi na ako katulad ng babaeng kagabi. Isang katahimikang matagal ang dumating sa kabila, unang pagkakataon na hindi siya agad sumagot. Nagpatuloy ako. Sabi ko, hindi ko na kayang manahimik para hayaan ang lahat na magpatuloy. Huminga ng malalim ang kabila. Matapang ka. Hindi pakot lang ako. Isang sagot na nagpabago kahit sa aking sarili. Hindi ko gustong maging bayani, ayoko ring masangkot pa sa lahat na ito, pero kung iniisip mong manahimik pa rin ako para magpatuloy ang lahat na kamali ka, matagal na katahimikan sa kabila at pagkatapos ay nagsalita ang boses, ngunit mas mababa na ngayon. Inilagay mo ang iyong sarili sa panganib. Mahinang ngumiti ako, sa tingin mo ba ay wala pa ako sa panganib ngayon? Isang katahimikan at pagkatapos ay nagsalita ang kabila. Anong gusto mo kung gayon? Huminga ng malalim. Hayaan mong makausap ang aking asawa ng isang sandali. Dalawa tunong ang paglipat ng telepono. Poses ni Ronaldo, mas malayo at mas mahina. Handing, ipinukit ko ang aking mga mata ng isang sandali at binuksan ulit. Okay ka pa ba? Hindi siya agad sumagot. Handing, huwag mo siyang pakinggan. Pinigilan ko siya. Pakikinig ka sa akin. Isang katahimikan. Nagsalita ako. Kailangan mong sabihin ang lahat, huwag nang itago pa kahit isa. Pause ang kanyang boses. Alam ko na iyon. Yung itinatago mo para pangalagaan mo ang sarili mo, hindi ka na nito maaring protektahan pa. Huminga ng malalim si Ronaldo. Oh, tumango ako. Gawin mo ang iyong bahagi kahit hindi mo ito nakikita. Gagawin ko ang sa akin. Isang pangungusap na mismay ay hindi ko alam kung anong pangako ang nilalaman nito. Ibinalik ng kabila ang telepono. Nagpasya ka na ba? Nagsalita ako. Oh, ano yon? Tinahid ko ang kalangitan sa labas ng bintana, madilim pa rin, pero hindi na ito nagbibigay sa akin ng takot. Hindi ako manahihimik. Isang maliwanag na pangungusap ngunit mabigat ng walang kapantay. Nanahimik ang kabila ng matagal, mas matagal kaysa sa lahat ng dati, at pagkatapos ay nagsalita. Kung ganoon, mahanda ko. Mahanda para sa ano? Nabalik ang malamig na tono para sa mga darating pa. Okay, nagbaba ng linya ang kabila. Nanatili akong nakaupo, hawak pa rin ang telepono. Ang screen ay napatay na ngunit hindi ko pa ito ibinababa. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ko ito. Huminga ng malalim, hindi na nanginginig, hindi na natatakot. Isang kakaibang sensasyon lang tulad ng pagtawid sa isang hangganan na hindi na ako makakabalik. At nang sandaling iyon, isang mahinang katok sa pinto ng silip. Maria, ang boses sa labas, bukas ay kailangan namin kayo. Tumayo ako, lumapit sa pinto, at binuksan. Nakatayo ang lalaki sa puting polo, mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. Magsisimula na tayo. Tinahid ko siya at bahagya akong tumango. Siya, pero sa aking puso, alam ko na ang bukas ay hindi na isa pang karaniwang araw. Kinabukasan ng umaga, lumabas ako sa maliit na silid ng may ganap na makaibang pag-isip kaysa sa nakaraang araw. Hindi na ako ang napalitang babae na nagtatakbo sa gabi na may bitbit na sikreto na hindi niya palubos na naiintindihan, kundi isang tao na alam na kung ano ang kanyang ginagawa at handa sa kung anuman ang susunod. Nahihintay na ang lalaki sa puting polo sa pasilyo. Tumingin siya sa akin at bahagya siyang tumango, walang dagdag na tanong. Baka naiintindihan niya na ang kailangan mong sabihin ay nasabi ko na kagabi. Sumunod ako sa kanya papasok sa isang silid trabaho. Mahinahon ang kapaligiran ngunit hindi naging mabigat. Ang mga tao ron ay hindi na tumingin sa akin ng may alinlangan, nakatuon na sila sa trabaho. Napagtanto ko na hindi na ako biktima na nadawit sa sitwasyong ito. Naging bahagi na ako ng pagtatapos nito. Pagkaraan ng sandali, dinala si Ronaldo.
Sa pagkakataong ito, tinahid ko siya, hindi ko na siya nakita bilang aking asawa at hindi rin bilang kaawe. Isang taong nagkamali at nandun siya ngayon, haharapin ang mga kahihinatnan. Nagsimula siyang magsalita sa pagkakataong ito ay walang itinatago, walang nakakalawit. Mula simula kung paano niya tinanggap ang trabaho, ang magabing hindi umuwi hanggang sa nag-iwan siyang isang bahagi para sa kanyang sariling kaligtasan, inakala niyang may kontrol siya sa sitwasyon, pero lalong lumubog siya. Inakala kong isang paraan ng paglabas ang pagpapanatili niyon ang kanyang mababang boses. Hindi ko inisip na magiging ganito ang lahat. Nagsalita ang lalaki sa puting polo ng dahan-dahan. Ang pagtutulungan mo ay malaking tulong, ang mahalaga ay napili mong magsalita. Ibinaba ni Ronaldo ang kanyang ulo at nanahimik. Tinahid ko siya, ang taong minsan ay katabi ko tuwing kainan, tuwing gabi, tuwing mahirap ang panahon. Ngayon ay nakaharap sa akin, hindi siya maasahan ko pa, pero hindi rin siya ang taong gusto kong talikuran. Tao lang siya na nagkamali, mahina sa harap ng pagkakataon, mahina sa harap ng pera, mahina sa harap ng takot. Hindi iyon dahilan para maging masama, dahilan para matalo. Tumayo ako hindi dahil tapos na ako sa pagmamasid sa kanya, kundi alam ko na ang aking bahagi ay natapos na. Lumabas na ako sa pinto. Mahabang pasilyo, puting liwanag, bawat hakbang ko ay mas magaan kaysa sa lahat ng nakaraan. Ilang linggo ang lumipas at unti-unti na ang pagsasara ng lahat ng bagay. Ang masangkot sa network ay pinangalagaan ayon sa batas. Ang mga impormasyon sa USB ay natuklasan sa liwanag, hindi na nakatago sa mga madilim na lugar. Si Ronaldo ay nagbayad ng kanyang bahagi, pero dahil nagtulungan siya at nagsabing lahat, ang kanyang landas sa harapan ay hindi naging ganap na sarado. Hindi na ako nakbalik para bumisita kay Ronaldo. Hindi dahil nagagalit, kundi dahil kailangan ng bawat isa sa amin ng espasyo para maglakad muli sa sariling landas ng walang bantay. May mga relasyon na hindi nagtatapos sa isang malaking away, nagtatapos sila sa katahimikan at pagkaunawa. Ito ang isa sa mga iyon. Bumalik ako sa bahay isang hapon, katulad pa rin ang daanan, katulad pa rin ang tarangkahan. Ako na lang ang nagbago. Nakatayo ako sa harapan ng pinto nang matagal bago ko ito binuksan. Mahinahon ang loob ng bahay. Wala nang pakiramdam ng pag-aalala gayang dati, wala nang sikreto sa mga dingding, wala nang nga ingay sa gabi na nagpupukaw sa akin. Pumasok ako, binuksan ang mga bintana. Mahinang liwanag ng hapon ang dumating, sapat lang para mabigyan akong pakiramdam na nandito pa rin ako sa lugar na pagmamay-ari ko. Nagsimulang maglimpyang bahay, hindi dahil marumi, kundi gusto kong bagong simula. Tinanggal ko ang sirang bahaging dingding na dating naktagong kahon, pinaayos, pinantayan ng maayos at malinis. Wala nang bitak, wala nang lugar para sa mga sikreto, wala nang lugar para sa takot. Simpleng pelo na malinis at malibene. Isang linggo pagkatapos, muling binuksan ang tindahan. Katulad pa rin ang palayok ng lugaw, katulad pa rin ang maliit na mesa. Ang mga suki ay nagsimulang bumalik. Matagaw kang nawala, kala naming ay nagretiro ka na agad. Ngumiti ako. Nandito pa rin, may nangyari lang ng kaunti. Naktawanan sila, naktanong ng maikli at kumain na tulad ng dati. Mabilis na bumalik ang buhay, pero ngayon ay hindi ko na ito itinatangi bilang bagay na karaniwan. Pinahahalagahan ko ang bawat umaga, bawat mangkok ng mainit na lugaw, bawat tanong ng isang suki, mga bagay na dating parang pangkaraniwan ngunit ngayon ay ang pinaka-espesyal. Isang hapon, nakita ko ulit ang matanda. Nakaupo siya sa tabi ng isang tindahan sa gilid ng daan, katulad ng unang pagkakita ko sa kanya, pero hindi na siya estranyo para sa akin ngayon. Umupo ako sa tabi niya. Ganyan pa rin pala, lolo, nagpapagalagala. Mahinang ngumiti siya. Sanay na. Tumango ako. Salamat lolo. Tumingin siya sa akin. Mainit ang mamata. Hindi kailangan ng salamat, ikaw ang nagpasya para sa sarili mo. Nanahimik ako sandali at pagkatapos ay nagsalita. Kung hindi ko kayo pinakinggan nun, umiling-iling ang matanda. Lisa, Ana, Ali, walang kung bawat tao. Pagdating sa oras ng pagpapasya, malalaman niya ang tamang landas. Ngumiti ako, isang tunay at magaan na ngiti. Nang gabing iyon,
Naupo ako sa harapan ng aming bahay, hindi nag-aalala, hindi natatakot, payapa lang. Inisip ko ang lahat ng nangyari, si Ronaldo, ang kahon, ang mga tao, ang matanda, bawat isa ay may sariling dahilan. May pumili ng mali, may pumili ng tama. Pero sa huli, ang mahalaga ay hindi kung hindi ka kailanman nagkamali, kundi kung handa kang tumigil, handa kang ayusin, at handa kang humarap. Hindi ako makapangyarihang tao, wala rin akong lakas na higit sa karaniwan. Isang ordinaryong babae lang ako, nagbebenta ng lugaw at pandesal, nag-alaga ng bahay. Pero pumili akong hindi manahimik at iyon ang nakligtas sa akin. Hindi ligtas mula sa panganib, kundi ligtas mula sa posibilidad na maging bahagi, NG kamalian. Itinangala ko ang aking mukha, isang simpleng langit sa gabi sa ibabaw ni Bakur. Walang bituin ngayong gabi, pero hindi na ito nagbibigay sa akin ng takot. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ngang napakatagal na panahon, naramdaman ko ang aking puso na talagang magaan.